Mr. Silent Channel. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, pahingi muna ng like at share mo na rin para mapabilis ang pag-upload. Salamat. Kabanata 541 hanggang 550. Resources Chamber of Commerce, 13. Di nagtagal, tumunog ang isang ding na tunog, at nagpatuloy ang system sa pagpapaliwanag, na upgrade na ang pagproseso ng gem at inlay na enchantment. Kasalukuyang katayuan ng kasanayan, pag-unlad ng gem. Ang natitirang mga materyales pagkatapos piliin at ay proseso ng host ang mga materyales at ang mga hindi na prosesong materyales ay mayroong 100% ng mga hilaw na materyales. 75 katangian. Karagdagang paalala, mawawala din ang mga natapos na katangian ng isang beses lang. Higit sa 2 kilo ng hilaw na materyales ay may mga katangian. This is good, narinig ito ni Hong Dali. Isang paliwanag ang biglang nagpangiti sa akin, sa pamamagitan nito, ililigtas ko ang aking mga alalahanin, haha. Sa ibabaw, ang paliwanag na ito ay walang kahulugan, ngunit kung iisipin mong mabuti, mauunawaan mo ang kahalagahan ng paliwanag na ito. Anuman ang naproseso ng Hong Dali noon, ang natitirang mga materyales ay walang mga katangian. Ngunit kapag ang kasanayang ito ay advanced sa oras na ito, ang natitirang mga scrap o materyales na ginagamit ng iba para sa pagproseso ay maaaring mapanatili ang 3 kapat ng mga katangian. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang mga hilaw na materyales ng mga hiyas na ibibigay ni Hong Dali sa hinaharap ay magkakaroon ng mga katangian. Sa pagkakataong ito, na-upgrade na ito sa isang malaking antas. Sa hinaharap, kapag marami pang materyales, hindi na kailangang gawin mismo ni Hong Dali, kailangan lang niyang mag-issue ng mga order. Ang sistema ay nagpapatuloy. 31 hanggang 40, ang bawat pag-upgrade ng kasanayan ay gumagamit ng isang attribute point, at maaaring magdagdag ng 4 na karagdagang attribute point sa mga gems. 41 hanggang 50, ang bawat pag-upgrade ng kasanayan ay kumokonsumo ng 2 attribute point, at maaaring magdagdag ng 6 na karagdagang attribute point sa mga hiyas. 51 hanggang 60, ang bawat pag-upgrade ng kasanayan ay kumokonsumo ng 3 attribute point, at maaaring magdagdag ng 8 karagdagang attribute point ng gems. Sa itaas ng 60, ang kasalukuyang status ay hindi maaaring mapabuti, at ang system ay kailangang i-upgrade bago ito ma-upgrade muli. Natigilan si Hong Dali. Sa pagkakataong ito ay makakapagdagdag ako ng napakaraming katangian, ang galing. Ngayon pagkatapos niyang ma-redeem ang upgrade ng branch, mayroon siyang kabuuang 48 attribute point. Matapos ang lahat ay idinagdag sa unang antas, 38 puntos ang natitira, at pagkatapos ay ito ang pangalawang antas. Pagkatapos idagdag ang lahat ng ito, magkakaroon ng 18 attribute point na natitira. Pagkatapos magdagdag ng isa pang beses, ang puntos sa pagpoproseso ng gem ay tataas sa 54 na puntos. Sa ganitong paraan, mapoproseso niya ang mga hiyas. Karagdagang 8 puntos ng katangian. Ito ay simpleng nakakatakot, hindi ba? Matapos idagdag ang lahat ng attribute points, huminga ng malalim si Hong Dali, wow, tapos na ang ritual, simulan na natin ngayon. Nang marinig na si Hong Dali ay magsisimula ng maghanda upang buksan ang bato, nakatayo si Gong Jiwen at ang iba pa. Excited ang lahat. Sinabi ni Gong Jiwen, Master Dali, lahat ng mga materyales sa lana dito ay may pinakamagandang kalidad. Tinataya ko na sa swerte ni Master Dali, tiyak na mabubuksan niya ang pinakamagagandang hiyas. Naku, tuwang-tuwa ako. Bumaba ang kutsilyong ito, walang makapagsasabi kung anong magagandang bagay ang malulutas. Oo, alam ko, itinuro ni Hong Dali ang isang piraso ng lana na mukhang hindi bababa sa 2 tonelada, kailangan muna nating subukan ito. Tubig, magsimula tayo dito. Tingnan mo, iba si Master Dali. Pagtaas niya ng kamay, super wool na may price tag na 22 million. Tulad ng para sa pagsusugal sa mga bato, ito ay medyo ligtas para sa Hong Dali. Hanggat hindi niya ibinenta ang jade o iba pang bagay na sinugal niya, walang magiging problema. Binago talaga ni Hong Dali ang pinakamahalagang katangiang pangkalusugan ng jade na kanyang sinugal noong huling pagkakataon. Ngunit ngayon ay halos napuno na niya ang kalusugan ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, at ang mga hindi busog ay may mga 70 puntos. Hindi na kailangang mag-alala, kaya ang mga hiyas ng katangian na higit na kailangan ng Hong Dali ngayon ay natural na mga hiyas ng enerhiya. Sa panahong ito ng enerhiya, mayroon tayong enerhiya. Ibig sabihin, kontrolado na niya ang astronomical na ekonomiya, lalo na ngayong ang mga boss ng buong kaharian ng langit ay nakatayo sa likuran niya upang suportahan siya, hindi na kailangang mag-alinlangan. Ang pagtaya sa bato ay kapareho ng pagsusugal sa pera. 9 sa bawat 10 ay matatalo ka, ngunit sinabi ni Hong Dali na gumagawa siya ng isang bagay na disente at pagkatapos ay ibinuko niya ang kanyang bibig upang makakuha ng 22 milyong super wool. Ang ganitong eksena ay talagang natakot sa isang malaking grupo ng mga tao kabilang sina Gong Jiwen at Yang Chao. Mukhang ang alibughang iyon ay talagang isang teknikal na trabaho. Naisip ni Gong Jiwen sa kanyang sarili, at pagkatapos ay naisip, naku, si Mr. Hong ay may isang anak na aliberga na kaya niyang kumita ng mas maraming pera sa buong araw.
Ito ay talagang parusang kamatayan para sa iba, Master Dali. Siya ay talagang isang weirdo sa mga alibughang anak. Ipinahayag nila ang kanilang pagtataka, ngunit ang mga natalo sa paligid ng Hong Dali ay lubos na kumbinsido ang 2 milyong yuan ay baon lamang sa Young Master, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Banggitin mo. Ang sinumang handang sumunod sa kargamento dito ngayon ay tiyak na baliw sa mundo ng Jade, ang uri na kadalasang sumusubok sa kanilang kapalaran sa pamamagitan ng paggawa ng milyon-milyon kung wala silang gagawin. Kaya nang mabalitaan nilang bubuksan ni Hong Dali ang 22 milyong yuan, natuwa ang lahat. Isang tao ang nagtanong, Brother Chow, narinig ko na ang tungkol sa swerte ni Young Master Dali, ngunit hindi ba kailangan mo munang subukan ang iyong kamay sa ilang maliliit na sangkap? Bakit nakuha mo ang pinakamahusay na batch noong binuksan mo ang iyong bibig ngayon? Binigay ni Yang Chow ang kanyang mga kamay, si Young Master Dali ay isang Diyos. Walang paliwanag. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari ngayon. Anyway, manood ka lang. Sumang-ayon ang isa pang tao, ibig sabihin, si Young Master Dali ay kilala bilang isang miracle worker. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ang reinkarnasyon ng Diyos ng kayamanan. Walang duda tungkol dito, panuurin mo lang ito ng tapat. Headquarters ng Tianjin Navy District. Chief, grabe, may malaking nangyari. Si Mo ay tumingin sa likod at nagmamadaling pumasok sa pansamantalang opisina ng hepe dito na parang ipoypo, pawis na pawis, at sumigaw ng malakas, ang swerte ni Master Dali ay nasa malaking problema. Swerte tester. Nang marinig ng pinuno na binanggit ito ni Mo Huihui, agad siyang nabigla at nag-aalalang nagtanong, hindi ba siya nasa dagat? Hindi bababa sa ilang daang kilometro ang layo mula sa mainland. Ang taga-subok ng swerte ay maaaring mag-react sa ganoong kalayuan. Malinaw na naalala ng pinuno na ang pinakamainam na distansya ng lock tester na ito ay 5 kilometro lamang. Ngayon ay daan-daang kilometro na ang layo, maaari pa ba tayong magkaroon ng signal? Oo, oo. Tumingin si Mo sa likod na parang na-fishing siya mula sa tubig, talagang may reaksyon, at ngayon ang reaksyon ay napakarahas. Anong nangyari? Labis din ang pag-aalala ng hepe. Sa wakas ay umusad na ang mga naunang pagsasaayos, ngunit sa pagkakataong ito ay maaaring mangyari muli ang isang hindi inaasahang pangyayari, ano ang ginawa ni Hong Dali, ang bastos na iyon. Bakit nagsimulang magbago ang kanyang kapalaran sa oras na ito? Anong antas ka na ngayon? Tumingin sa likod si Mo at napalunok, level 1, good luck. Tapos na. Nang hina ang pinuno at naupo sa sofa, aksidente siguro ito. Mag-imbestiga kaagad, kung ano ang nangyayari. Nasuri na ito, lumingon si Mo at mabilis na sinabi ang dahilan, bago siya na-impeach, lihim na pinadala ni Hong Wigyo si Gong Jiwen upang hanapin si Master Dali na may isang higanteng kargamento. Ang kargamento ay gawa sa jade wool, at pagkatapos, iyon na. Matapos marinig ang sinabi ni Mo Huihui, huminga ng malalim ang pinuno. Natahimik siya saglit, at pagkatapos ay nagsabi, magbabago ang mga bagay. Pumunta ka at mag-ayos ka agad. Hihinto ang lahat sa paggawa ng lahat maliban sa pagharang sa balita. Maghintay para sa pinakabagong balita. Oo. Sa ibabaw ng dagat, sa kubyerta ng kargamento. Master Dali, handa na ba tayong putulin ang bato? Ngayong napili na ni Hong Dali ang lana, ang susunod na hakbang ay ang pagputol ng bato. Ipinatawag ni Gong Jiwen ang isang propesyonal na pamutol ng bato at sinabing, gawin mo. Siyempre, sabi ni Hong Dali na may masayang ngiti, putulin muna natin ito at tingnan kung may mga bato sa loob. Doon. Dapat ay mga bato, ngunit mahirap sabihin para sa Jade, malakas na iwinagayway ni Gong Jiwen ang kanyang kamay, humanda, kalasin. Sa utos na ito, lahat ng tao sa paligid niya ay huminga at kumalma. Si Young Master Dali ay palaging isang walang talo na figure sa mundo ng swerte. Paano makakalikha ang unang piraso ng lana ng napakalaking eksena? Ano ang lulutasin? Siyempre, napakakalma ni Hong Dali kung tutuusin, siya lang ang may pananagutan sa paggastos ng pera. Ito ay 22 milyong yuan ng lana, hindi isang maliit na bagay. Pawis na pawis ang tagaputol ng bato, at kinuha niya ang kasangkapan at maingat na sinimulan itong tanggalin ng paunti-unti. Balatan ito, huwag manggahas na maging pabaya. Ang ganyang grade ng lana, pabayaan kung anong grade ng jade ang nasa loob, basta meron, siguradong malaking bagay. Kung ito ay masira at itapon sa dagat upang pakainin ang mga pitang, hindi ito makakabawi sa pagkawala. Totoo ngang sinabi niyang dahan-dahan at maingat niya itong kinuha, ngunit ang problema ay sinabi ni Hong Dali na ito ay masyadong mabagal, kaya diretsyo niyang inutusan ang lalaking dogleg na nasa tabi niya, masyadong mabagal ang solusyon na ito. Ang bagay na iyon, maghanap ka na lang ng martilyo at hukayin ito ng 2 beses. Kung mayroong isang bagay, kung gayon ay wala. Gong Jiwen, Yang Chow, Mr. Zhou, Stone Analyzer, iba. Ang iyong kapatid na babae, ang pagbasag ng bato ay ang pinakakapanabik na sandali. Nataman mo na ba ito ng martilyo ng direkta? Natakot ang iba nang marinig nila ito, ngunit hindi iyon pinansin ng asong babae ni Hong Dali. Kinuha niya ang martilyo at pinalo ito, na halos natakot sa lahat ng naruroon napakabuting bata ako, kung masisira nito ang jade sa loob.
Dahil dito, bago pa man mabigla ang lahat, biglang sumigaw ang tagaputol ng bato, labas na. Berde. Hintayin kung makita ko, tingnan ko. Maingat niyang binuksan ang basag na bato gamit ang kanyang mga kamay. Kumuha si Shishi ng magnifying glass at tiningnan ng mabuti ang loob. Nanlaki ang kanyang mga mata at nagsimulang manginig ang buong katawan. Anong nangyari? Dapat mong sabihin sa akin kaagad. Nag-aalalang sinabi ni Gang Jiwen, anong uri ng bagay ito? Ito ay. Ang Stone Interpreter ay natigilan ng 3 minuto, at sa wakas ay sumigaw ng buong lakas. Sumisigaw, mga uri ng yelo ito. Napakalaking piraso ng mga uri ng yelo, Diyos, ako. Hindi ako nananaginip, hindi ba? Gang Jiwen, Yang Chao, Mr. Zhou, Stone Analyzer, iba. Ang uri ng yelo ay may bahagyang mas mababang transparency at waterhead kaysa sa uri ng salamin. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay kasing transparent ng yelo. Ito ay dapat ituring na lubos na mahalaga sa jadeite. Lalo na ang isang piraso na kasing laki ng isang ito. Sa pamamagitan ng pop, si Tang Moxon sa gilid ay bumulalas, Tito Gang, tumalon si Mr. Zhou. Tila nataman ng husto si Mr. Zhou. Kung kaya niyang lutisin ito ng mag-isa, ang ganoong bato ay maaaring ibenta ng hindi bababa sa 200 milyong yuan. Laking gulat ng lahat ng naruroon. Oo naman, karapat-dapat siyang maging reinkarnasyon ng maalamat na Diyos ng kayamanan, si Yang Master Dali. Casual niyang nabasag ang naturang bato at binasag ito ng martilyo. Nang tamaan niya ito ng martilyo, may lumabas na buto ng yelo. Mula ngayon, dudurog ko ang bato gamit ang martilyo. Akala ng lahat ng naruroon. Kabanata 542 Resource Chamber of Commerce, 14. Huminga ng malalim si Gang Jiwen, nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Napakasarap na piraso ng Ice Jade, gaano man kalaki ang ginugol niyang Master Dali sa kanyang pamilya, dapat niyang itago ito para sa kanyang sarili. Kung tutusin, nagkakahalaga ito ng 2 hanggang 300 milyon. Walang sinasabi na dapat mong ibigay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang napakalaking piraso ng Jade ay orihinal na nagkakahalaga ng maraming pera, ngunit si Hong Dali ay puno ng pagkabigo, hindi ito maganda, nakakalungkot. Ang nakita niya ay kung ano ang nalutas ng lalaking ito, ngunit ito ay isa lamang. Ito ay isang hiyas na may katangiang pangkalusugan dagdag sex. Kapaki-pakinabang ba kung gusto niya ng mga hiyas na may katangiang pangkalusugan ngayon? Dapat ay walang epekto ito. Kaya't sumangot si Hong Dali at lumingon kay Gang Jiwen, walang silbi ito sa akin. Ibibigay ko ito kay Tio Gang bilang regalo sa pagbati. Nang marinig ang mga salita ni Hong Dali, lahat ng naruroon ay lumuhod. Ang puso ko. Hindi ko na matiis, bumaba ka at i-refresh ang sarili mo. May isa pang pop, at may tumalon ulit. Ito, talagang, ibinigay sa akin. Ibinuka ni Gang Jiwen ang kanyang bibig. Sa totoo lang, talagang masaya siya, ngunit medyo nag-aalala siya tila ang malaking jadeite na ito ay marahil ay isang ordinaryong jadeite lamang. Kung hindi magiging napakabigay ni Hong Dali kung ito ay isang napakataas na kalidad na jadeite tulad ng tubo ni Mr. Hong. Oo, Tio Gang, mabuting kaibigan ka ng aking ama, kaya dapat kitang igalang. Ngumiti si Hong Dali at walang pakialam. Parang laryo lang ang pinadala niya. Tulad ng inaasahan, may mga chismis na maaari kang magkaroon ng magandang oras kasama si Master Dali. Napaluha si Gang Jiwen. Sa anumang kaso, kahit na ang mga katangian ng piraso ng Ice Jade na ito ay walang silbi kay Hong Dali, sa iba, ang piraso ng Jade na ito ay mahalaga. Lumapit si Gang Jiwen na may pagtataka sa kanyang mukha at inabot ito upang hawakan. Oops, mula ngayon, ang isang malaking piraso ng Ice Jade ay pag-aari na natin. Kung i-proseso natin ito ng mabuti, ito ay magiging napakahusay. Sa sandaling hawakan ng kanyang kamay ang piraso ng Jade, natigilan siya, ito ay. Naramdaman ni Gang Jiwen ang init sa kanyang mga kamay, at isang nakakapreskong pakiramdam ang kumalat sa kanyang mga braso diretso sa kanyang utak. Para akong pinagpapawisan ng husto dahil sa sikat ng araw sa mga araw ng aso ng tag-araw, ngunit bigla akong pumasok sa isang silid na naka-air condition at kumain ng isang piraso ng ice na pakwan, na napakaasim at nakakapreskong. Ang pakiramdam na iyon ay eksaktong kapareho ng misteryosong tubo sa kamay ni Mr. Hong. Eksakto pareho. Ngunit gaano kalaki ang tubo ni Hong Wigyu? Pero ilang sentimetro lang ang haba. At yung Ice Jade sa harapan ko. Ito ay halos 2 tonelada. Halos 2 tonelada. Kung ito ay naproseso, gaano karaming mga tubo ito? Ang daming pera, this time malaki talaga ang kita ko. Lahat ay namangha sa kabutihang loob ni Hong Dali. Ang gayong malaking piraso ng Ice Jade ay ibinigay ni Hong Dali na parang laryo. At sa hitsura nito, halatang naghahanda si Hong Dali na magtanggal ng isang piraso ng lana. Gayunpaman, ang buong bangka ng lana dito ay pagmamay-ari na ngayon ng Hong Dali. Ito ay isang piraso ng sirang bato lamang, ngumiti si Hong Dali at hindi ito seryoso. Direkta niyang inutusan ang talunan sa tabi niya, ituloy mo, kalasin natin ang isang piraso. Sa pagkakataong ito, tinutukan niya ang isa pang piraso ng lana na may hitsura ng mga 7 hanggang 800 kilo, iyon na ang oras na ito.
Maghukay muna tayo ng ilang beses gamit ang martilyo upang makita kung mayroong anumang mabuti dito. Okay. Kinuha ito ni Liang. Hawak ang sledgehammer, excited niyang dinilaan ang mga labi. Ang pakiramdam ng paggamit ng sledgehammer sa pagtanggal ng bato ay napaka-refresh. Hindi lang mapigilan. Mula sa unang piraso ng lana, 1-2 toneladang ice jadeite ang nakuha. Ito ay talagang wala. Alam ng lahat sa mundo na maswerte si Hong Dali. Ngunit wala pa akong nakitang nagbigay nito pagkatapos malutas ito ng ganito. Kaya sa oras na ito, lahat ay nagkukumpulan, sabik na nakatingin sa piraso ng jade sa kanilang harapan. Ang una ay naghukay ng buto ng yelo. May dudulot ba itong mabuti? Sledgehammer, sige. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Kaya ang paa ng aso na si Liang, na pinangalanan niyang Li Dotchui, ay sumugod dala ang malaking martilyo. Ang lalaki ay dumura sa kanyang palad, young master, pagkatapos ay sisimulan ko na. Sabi niya tapos dinampot niya ang sledgehammer at hinampas ito ng 1 toneladang bangbang. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang sumigaw muli ang master ng Stone Censorang, ito ay berde. Ito ay berde. Nang marinig ang boses ng Stone Censorang master, lahat ay napao at nanlaki ang kanilang mga mata, naghihintay na makita kung ano ang nangyari. May pwedeng lumabas. Bilang resulta, ang Stone Interpreter ay tumingin pabalik-balik gamit ang isang magnifying glass sa loob ng mahabang panahon, at habang tumitingin siya, mas tahimik siyang bumulong, ito. Siguro. Maaaring. Maaaring ituring na mahalaga. Si Gong Jiwen sa gilid ay balisa. Sinabi niya, ano ito? Sabihin mo sa akin. Huaching. Nang hihinayang sinabi ng interpreter ng bato, medyo makapal lang ang texture, hindi kasing halaga ng una. Damn! Nagmura si Gong Jiwen, bumuo ka lang ng jade, paano mo aasahan ang lahat na magbubunga ng yelo? Matapos pag-alitan ng master ng bato, tumingin si Gong Jiwen kay Hong Dali na may nakakapuri na mukha at nakangiting sinabi, Master Dali, huwag kang makinig sa kanya. Kalokohan, ang huaching na ito ay napakahalaga din. Gayunpaman, dapat itong kumikita. Oh, alam kong basura ito. Tumingin si Hong Dali kay Yang Chao na naghihintay na nakaunat ang leeg, Brother Chao, para sa iyo ito. 1 piraso ng agility dagdag 4, ibigay ito ng tiyak. Tingnan mo, isa pang malaking piraso ng jade ang binigay ng basta-basta. Kahit na ito ay cyan, at ang texture ay medyo makapal, ngunit ito ay napakalaking piraso. Sa totoo lang, ang mga taong mayayaman sa ikalawang henerasyon na kasama ni Yang Chao ay ganap na mayaman, at kadalasang gumagastos sila ng $1.8 milyong nang hindi man lang kumukurap, ngunit kay Yang Chao, nang ikinumpara siya ni Hong Dali. Maraming mayayamang pangalawang henerasyon ang sumugod sa kanya at niyakap ang hita ni Hong Dali, Shen Hao, pwede ba tayong maging magkaibigan? Ay, sige, ngumuso si Hong Dali, anyway, narito ang napakaraming bato, pwede mong ibigay kung gusto mo. Oo nga pala, nauna na akong pumayag na ang ibibigay ko ay sa iyo, at kung hindi ko ibibigay sa iyo, bawal kang kunin. Naiintindihan. Isang grupo ng mayayamang tao ang tumingin sa Diyos na si Hong Dali. Hao, puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Ituloy mo. Ngayon ay tumingin si Gong Jiwen sa mga mata ni Hong Dali, na parang ang pinakadebotong mananampalataya ay tumitingin sa kanyang sariling Diyos, at ang kanyang saloobin ay kabab ang loob, Master Dali, magpatuloy ba tayo sa paglalakad? Sige, lakad na tayo. Pinitik muli ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, sledgehammer, ipagpatuloy mo ang paghuhukay, napakaraming bato, bilasan mo at tapusin ang paghuhukay at kumain ka na. Sinabi ni Hong Dali at tumingin kay Gong Jiwen at Yang Chao others, ang aking maliit na bay ay kumagat lang ng magagandang malalaking pusit mula sa ilalim ng dagat kaninang umaga. Napakasarap daw ng mga ito. Gong Jiwen, Yang Chao, Mr. Zhou, nakahan lang mula sa dagat, iba. Ang mga peteng na pinalaki ni Master Dali ay manghuhuli ng pusit para kainin ng kanilang amo. Kaya ang sumunod, si Liang, ang paa ng aso, na ngayon ay si Li Daomer, ay patuloy na nagmamartilyo gamit ang kanyang martilyo. Ang ilang mga bato ay nabasag sa pulbos at walang berdeng lumalabas, at ang ilang mga bato ay binasag gamit ang 2 martilyo. Nakatayo sa tabi ang inhinyero na tagaputol ng bato. Sumisigaw ng, ito ay berde, may mga uri ng yellow, langis berdeng species, yellow na waxy, bulaklak na berde, at iba pa. Si Mr. Zhou, na nanunood mula sa gilid, ay tumalon sa dagat ng higit sa 20 beses sa ngayon ang jadeite mula sa wala pang kalahati ng lana ay maaring ibenta ng hindi bababa sa 500 hanggang 600 milyong yuan ang natitira doon. Kung alam ko lang na tayo mismo ang makakabasag nito. Sa kabutihang palad, medyo mapagbigay si Hong Dali. Direkta siyang nakahanap ng 1 piraso ng yelo na maaaring ibenta ng humigit kumulang 60 milyon at ibinigay ito sa kanya, na sa wakas ay umaliw sa kanyang nasugatan na maliit na puso. Sa oras na ito, napakasaya ng lahat na naruroon. Oo, paano ka magiging malungkot? Halos lahat ay nakakuha ng magandang piraso ng jade, ang mas mura ay 10 hanggang 20 milyon, ang mas maganda ay 20 hanggang 30 milyon, at ang natitira ay ibinigay kay Gong Jiwen upang ibalik para sa pagproseso. Anyway, ito ang mga kakampi ng tatay ko, pakibigyan pa ako.
Ngunit bagamat tuwang-tuwa ang iba, medyo nanlumo si Hong Dali. Ang kabuuang halaga ng mga wulan na materyales na ito ay tinatayang higit sa 100 yuan, at ang jadeite sa loob ay nagkakahalaga ng 34 na yuan. Ngunit hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay sa 34 na piraso ng jade, wala ni isa ang may mga katangian ng enerhiya. Karamihan sa mga ito ay mga hiyas ng lakas, liksi at reaksyon, at ang ilan ay mga hiyas ng katangiang pangkalusugan. Nagkataon lang na walang anumang hiyas na may mga katangian ng enerhiya. Lahat sila ay basura. Direktang itinuro ni Hong Dali ang susunod na batch, Sledgehammer, halika na. Naghiyawan ang lahat at sumugod. Ngayon halos lahat ay may isang piraso ng jade, at nahihiya silang hingin muli ito kay Hong Dali. Anyway, hindi naman big deal na panoorin ang excitement. Ngayon ay talagang isang eye-opener. Hinding-hindi ako makakatagpo ng ganoong eksena minsan sa aking buhay. Sa second half, nataman na naman siya ng martilyo ni Lee. Ang unang piraso, na may lakas na dagdag 4 at tumitimbang ng halos 500 kilo, ay malagkit na yelo. Ito ay basura at dapat ibigay. Ang pangalawang piraso ay cyanide na may liksi dagdag 5 at tumitimbang ng halos 300 kilo. Ito ay basura at dapat ibigay. Ang ikatlong piraso, reaction dagdag 4, mga 100 kilo ng mad ulash na berde, basura, ibigay ito. Sa oras na ito, ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tumingin kay Hong Dali na parabang isa siyang Diyos. Ayon sa alamat, kapag nagsusugal sa bato, 9 sa bawat 10, matatalo ka. Young Master Dali ito ay mahusay. Maaaring mahukay si Jade sa anumang bagay tulad ng repolyo sa tabing daan. Ito ay simpleng kamanghamanghang. Bakit hindi pa sila lumalabas? Bamulong si Hong Dali, meron ba? Sa oras na ito, tanging ang huling piraso ng pinakamalaking batch ng lana, na tumitimbang ng halos 3 tonelada, ang naiwan sa buong kargamento. Kung ang piraso ng lana na ito ay wala ng mga katangian ng enerhiya, pagkatapos ay wala na. Sa oras na ito, medyo kinakabahan na rin si Hong Dali. Guanyin Bodhisattva, Buddha, Hesukristo, Diyos, Amen. Hindi ko alam kung umiiral sila sa mundong ito, ngunit kailangan mo pa rin akong protektahan. Pagkatapos ng simpleng panalangin, inutusan ni Hong Dali si Lee Dochoy, Sledgehammer, sige. Okay. Ibinaba ni Lee Dali ang martilyo at nagkaroon ng tunog ng kumalibit. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang maghukay ang pamutol ng bato. Sumigaw siya, ito ay berde. Ito ay berde. Kung ang isang malaking piraso ng lana ay nagiging berde, anong grado ng jade ito? Ang bawat isa ay yumuko sa kanilang mga leeg, ang kanilang mga mata ay nagnanais na lumaki sila sa mga bato. Bilang resulta, pagkatapos maghukay ni Liang ng ilang beses, nanlaki ang mga mata ng Stone Analyzer, ito. Ito ay isang uri ng salamin. Ito ay isang uri ng salamin. Kabanata 543 Resource Chamber of Commerce, 15. Ang glass jade ay ang pinakamahusay na uri ng jade. Ang texture ng jade ay dalisay, may slan, walang mga dumi, butil ng cotton, at ang kalidad ng tunog ay malutong kapag hinampas, na naaayon sa tradisyonal na kasabihan na ang jade ay may gininto ang tunog. Ang jade ay may mataas na transparency at kinang ng salamin, na nagbibigay sa mga tao ng pangkalahatang pakiramdam ng pagiging malinaw at transparent tulad ng salamin, kaya tinawag itong mga species ng salamin. Ang isang maliit na piraso ng glass jade ay sobrang mahal. Sa ngayon, napakalaking piraso ng lana, kahit na ang panlabas na balat ay mas makapal, ang glass jade sa loob ay maaaring tumimbang ng ilang daang kilo. Ilang daang kilo ng baso, ano ang konsepto? Hindi kalabisan na sabihin na para sa gayong piraso ng jade, hindi dapat magkaroon ng problema sa 5 o 6 na bilyon. This time nabigla ang lahat. Mga uri ng salamin. Napakalaking piraso ng salamin. Masasabing sapat na ang bagay na ito para gumawa ng krimen ng sinuman para dito. Diyos! Tiningnan ni Gang Jiwen ang malaking piraso ng jade na material sa kanyang harapan, bumubulong sa kanyang sarili sa mapurol na mga mata, ako. Hindi ba ako nananaginip? Napakalaking piraso ng salamin. Ang iba ay pareho. Ganap na manhid. Ang gayong malaking piraso ng glass jade ay talagang hindi mabibili ng salapi. Mahusay, mahusay. Maging si Hong Dali ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa. Ang lalaking ito ay hindi talaga tumitig sa jade material na gawa sa salamin. Sa halip, nagmamadali siyang sumulong at naghagis ng isang piraso ng halos 12 ng kilo ng plain wool na mga bato ang nabunot. Tuloy-tuloy akong nakatingin sa taas, baba, kaliwa, at kanan, tumatawa habang nakatingin, at naglalaway pa. Wow, ha 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 ha. This is the best. Niyakap ni Hong Dali ang bato at tumawa ng walang butas. Lahat ng tao sa paligid mo ay nakatingin sa akin at ako ay nakatingin sa iyo. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari. Maingat na tanong ni Gang Jiwen, Master Dali, narito na ang pinakamaganda. Ito ay salamin, ang pinakamaganda sa mga jadeite. Ang hawak mo ngayon ay isang ordinaryong bato lamang. Dahil dito, tuluyan na siyang natigilan bago siya natapos magsalita. Baliw. Basura yan, ibibigay ko sa'yo kung nagustuhan mo.
Hindi man lang tiningnan ni Hong Dali ang baso, parang isang malaking piraso lang ng salamin, niyakap lang niya ang bato sa kanyang mga braso at humajijik, ito ang pinakamaganda, hahaha. Damn Waller. Ang gayong malaking piraso ng salamin ay basura, ngunit ang batong ito ang pinakamaganda. Nakaramdam ng kaunting lamig ang lahat. Hindi kaya nabunggo siya ng multo. Nang lahat ay nataranta. Pakinggan lang ang sinabi ni Hong Dali, sledgehammer, pindutin ito, mag-ingat, ito ang pinakamahusay. Huwag itong sirain. Pawis na pawis si Liang, okay. Kaya't ibinagsak niya ang bigat ng 30 kilo ng sledgehammer sa kamay. Parang may hawak na maliit na martilyo na tumitimbang ng kalahating kilo. Paunti-unti ang eroplano. Sa oras na ito, napukaw ang pagkamausisa ng lahat, at gusto nilang lahat na makita kung ano ang tunay na, nangungunang kalidad, na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ang stone analyzer ay bumulalas, ito ay berde. Ito ay berde. Ito ay isang ordinaryong uri ng yelo lamang. No wonder nagulat siya. Ang mga uri ng yelo mismo ay talagang lubos na mahalaga. Ngunit kumpara sa malaking piraso ng salamin sa gilid, sila ay ganap na dalawang konsepto. Sa oras na ito, biglang naging kakaiba ang interpreter ng bato, kakaiba, bakit may dalawang species sa piraso ng lana na ito? Kung tungkol sa tiyak na dahilan kung bakit mayroong dalawang species, walang nagmamalasakit dito. Ang lahat ay nag-iisip kung bakit ang ordinaryong piraso ng yelo ay inilarawan bilang pinakamahusay ni Hong Dali, habang ang uri ng salamin ay basura sa kanyang mga mata. Siyempre, hindi ito alam ng iba, ngunit si Hong Dali mismo ang nakakaalam nito. Dahil, sa piraso pa lang ng dekalidad na jade na sinasabi niya, mula sa mga mata ni Hong Dali, maraming malalaking salita ang nakadisplay dito. Enerhiya dagdag 8. Energy dagdag 8, literal na walang espesyal tungkol dito. Ngunit kung titingnan mo ito mula sa panig ni Hong Dali, ang kahulugan ng katangiang ito ay ganap na naiiba. Pagkatapos ng lahat, ito ay kinuha tulad ng isang cargo na lana ng barko upang makabuo ng isang bato na may mga katangian ng enerhiya. Walang duda tungkol sa kapangyarihan ng katangiang ito. Energy dagdag 8, na nagpapataas ng antas ng output ng enerhiya ng 80%. Maaari itong magamit upang maglagay sa kabilang sa mga perpektong kagamitan. Taasan ang antas ng output ng enerhiya ng 80%. Maaaring hindi alam ng iba ang kahulugan ng artikulong ito, ngunit tiyak na alam ito ni Hong Dali. Ang pinakakailangan niya ngayon ay energy enhancement. Lumalakas ang enerhiyang magagamit sa pagsabog. Halimbawa, ang kanyang gulansiyo, sa ibabaw, ay maaari ngang umabot sa bilis na 500 kilometro bawat oras, ngunit ang pinakakritikal na problema ay na bagaman ang bilis na ito ay maaaring makamit, hindi ito magtatagal. Kung isa sa alang-alang ang tangke ng gasolina ng sasakyan, kung gusto mong maabot ang ganitong bilis at i-on ang turbine engine, tiyak na maubusan ito ng gasolina sa maikling panahon kahit na may katangian si Gulanxiu ng pagtitipid ng enerhiya, hindi nito kayang suportahan ito ng matagal. Sa mga tuntunin ng elektrikal na enerhiya, hindi banggitin ang agarang pagsabog ng kapangyarihan. Pero sa energy gem na ito, iba. Maaari na ngayong magdagdag ang Hong Dali ng 8 attribute sa mga naprosesong hiyas. Bagamat maaari niyang maakit ang katangian ng enerhiya sa iba pang mga hiyas, ang mga hiyas na may iba pang mga katangian ay hindi maaaring i-embed sa kagamitan. Sa madaling salita, maaari lamang itong itakda sa mga hiyas na orihinal na may mga katangian ng enerhiya. Kaya ngayon na mayroon na siya nito, ang base ay 8 puntos ng enerhiya, at pagkatapos ay enchanted na may 8 puntos ng enerhiya, ang output ng enerhiya ay pinahusay ng hanggang 160%. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay tiyak na hindi kasing simple ng simpleng pagbabawas ng gasolina. Kunin ang temperatura bilang isang halimbawa. Halimbawa, ang pagsunog ng 1 toneladang karbon ay maaaring magdulot ng mataas na temperatura na hanggang 3,000 degrees. Sa pinahusay na output ng enerhiya ng hiyas na ito, maaari itong umabot sa 7,800 degrees. Ang ganitong pagpapahusay, pabayaan ang 2.6 tonelada ng karbon, kahit na 2,600 tonelada ng karbon, ay maaaring hindi posible. Sa makatuwid, ngayon na may ganitong hiyas ng enerhiya, hindi na magiging problema ang power output. Sa hinaharap, malamang na maabot ni Gulanxiu ang bilis kapag i-on ang turbo accelerator sa pamamagitan lamang ng paggamit ng kuryente. Ito ay isang pagtaas lamang ng kapangyarihan sa bahagi ni Gulanxiu. At kung ililipat ito sa mechanical holy clothing ni Hong Dali, at batay sa pinakabagong ion wind propulsion power na pinag-aralan ni Hong Dali at Lin Chuyin sa nakalipas na 2 araw, mas malala pa ito. Ang konsepto ng ion wind driving force ay talagang simple. Batay sa prinsipyo ng neutralisasyon ng mga positron at negatibong elektron, ang mga positibong sisingilan ng mga ion ay nabuo sa isang dulo ng isang pares ng mga electrodes, at ang mga negatibong sisingilan ng mga ion na lumilipad sa kabilang dulo ay maaaring magmaneho ng hangin upang bumuo ng isang matatag na daloy ng hangin, iyon ay ionic wind. Sina Hong Dali at Lin Chuyin ay kasalukuyang pinag-aaralan ang puwersang nagtutulak ng ion wind. Ngayon ang tanging paraan upang maalis ang sulo ay sa pamamagitan ng isang biglaang pagsabog. Imposibleng lumipad tulad ng Iron Man. Ngunit kung mayroon kang ganitong hiyas ng enerhiya, wahahahaha,
This is the best, this is the best. Hinawakan ni Hong Dali ang Ice Jade na may enerhiyang dagdag 8 ng mahigpit, umupo sa lupa at tumawa na parang baliw, sa pamamagitan nito, sa wakas ay mapag-aaralan ko itong mabuti. Kaya mo bang lumipad? Napaatras ang lahat ng dalawang hakbang, hindi ko alam kung sino ang lalaking ito. Anyway, ngayong matagumpay na natapos ang usapin, mabilis na sinabi ni Gang Jiwen, Master Dali, dahil nalutas na ang mga Jadeite na ito, hindi na ako magtatagal. Busy ka muna. Kailangan kong bumalik at kunin ang mga Jadeite na ito ng mabilis. Ay proseso natin ang mga bagay. Sige, walang problema. Tito Gang, bumalik ka muna. Ha, ang saya-saya ngayon. Nang hawakan lang ni Hong Dali ang hiyas na ito na may kinalaman sa enerhiya. Tulad ng para sa hindi mabibili na piraso ng salamin, itornilyo ito. Pagkalipas ng 2 araw, ang mahiwagang lungsod ng Tianhai. Pintuang daan ng langit. Isang miyembro ng Inner Circle ang nagsabi sa kanyang mga kasama, Hoy, narinig mo ba? Sinabi ni Gang Jiwen, ang nagbebenta ng alahas, na magsasagawa siya ng impromptu auction at gustong mag-auction ng isang mahiwagang sanggol. Hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Tumango ang kasama ko at sinabing, narinig ko, 10:00 na pala ng umaga, hindi, kalahating oras pa. Sa pagkakataong ito, misteryosong ginawa niya ito, hindi ko alam kung anong magandang kayamanan iyon, at sinasabing tama lang. Kakaiba talaga. Ang unang tao ay nagsabi, oo, ano ang gusto mong gawin? Saglit na nag-isip ang kasama at sinabing, bagaman magkaiba tayo ng panig, lahat tayo ay miyembro ng Chamber of Commerce. Kailangan pa rin kitang bigyan ng mukha. Isa lang itong auction item at malamang na hindi ito magtatagal. Mas mabuting pumunta at makita ang excitement. Ang unang tao ay nagsabi, bueno, pupunta tayo at tingnan ito ng magkasama. Mamaya. Ang malaking conference room sa ika-76 na palapag ng gate ay ang venue para sa pansamantalang auction ni Gang Jiwen. Sa pagkakataong ito, ang slogan ni Gang Jiwen ay isang walang uliran at ganap na kayamanan. Dumating man ang pag-ibig o hindi, walang pagsisisi sa mga hindi. Alam mo, sa isang lugar na tulad nito, kung ang isang bagay ay hindi nagkakahalaga ng daan-daang milyon, hindi ito matatawag na kayamanan. Ngunit talagang sinabi ni Gang Jiwen na ito ay tiyak na isang kayamanan at mayroon lamang isang piraso. Hindi ba ito ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon? Sa oras na ito, maraming tao ang dumating sa conference room. Nagtipon sila sa maliliit na grupo upang mag-chat sa isa't isa. Patuloy ang pagpasok ng mga tao sa pintuan. Nang tuluyang sumapit ang 10:00 ay tuluyang sarado ang pinto ng buong conference room. Sa oras na ito, sa conference room na ito, mayroong hindi bababa sa 2 o 300 tao sa kabuuan, at lahat ay nakayuko, naghihintay upang makita kung anong uri ng kayamanan iyon na talagang nagpatawag ng napakaraming tao. Ngayon ay dumating na ang lahat, at pagkaraan ng ilang sandali, si Gang Jiwen ay lumakad papunta sa podium na may ngiti, na siyang booth ng kakaibang auction ngayon, at sinabing hindi nagmamadali, lahat, pansamantala kong inimbitahan ang lahat na pumunta dito ngayon. Gusto kong mag-auction ng isang mahiwagang kayamanan. Pagkasabi niya nito, may nag-aalala agad na nagsabi, Oh, Mr. Gang, please stop being too pretentious and get to the point. Anong klaseng yaman ba ang nakaakit sa atin? Napatawag ka. Halika, nakakiti ang pakiramdam ko. May nag-echo agad, tama, nag-aalangan ka, huwag mong sayangin ang oras mo, halika na, bilisan mo. Okay, sabi ni Gang Jiwen. Yumuko siya sa lahat ng direksyon at nakangiting sinabi, kung ganoon, hindi ako magpapakitang gilas. Aniya at marahang pinalakpakan ang mga kamay, at agad namang dinalhan siya ng isang waiter ng plato. Hindi kalakihan ng plato, at ang mga bagay sa gitna ay nakabalot sa pulang tela, kaya hindi ito mukhang malaki. Ang bagay na ito ay talagang isang mahiwagang kayamanan. Hindi ipinakilala ni Gang Jiwen ang pinagmulan nito, ngunit sinabi lang, ang panimulang presyo ay 1 yuan. Maaari mo itong tingnan at hawakan hanggat gusto mo. Magbid lang hanggat gusto mo. Kabanata 544 na Resource Chamber of Commerce, 16. Nang marinig ang kanyang mga salita, nagulat ang lahat sa ibaba. Sinabi mo na nag-organisa ka ng ganoong malaking labanan at tinawag ang halos lahat ng miyembro ng Inner Circle ng Chamber of Commerce, pati na rin ang maraming panlabas na miyembro na dumating para manood ng saya, ngunit ang panimulang presyo para sa isang bagay ay 1 yuan lang. Isang bagay lang ito. Kung hindi, ang kalikasan ng tao ay likas na base. Kung binanggit ni Gang Jiwen na kahit na ang presyo ng auction ay 100 milyon, lahat ng naroroon ay mag-iisip, ang maalamat na kayamanan na ito ay walang iba kundi iyon. Kung gayon ang pagtingin sa bagay na ito ay hindi ito ay mahalaga. Ngunit ang panimulang presyo ay 1 yuan. Hindi nagtagal ay natuwa ang mga tao. Isang hindi mabibaylang kayamanan, ito ay tiyak na isang hindi mabibaylang kayamanan. Ang hindi mabibaylang kayamanan lamang ang hindi magkakaroon ng malinaw na panimulang presyo. Ang lahat ay nakasalalay sa mga mata ng mga tao. Sa sandaling ito, napukaw ang kuryusidad ng lahat ng naroroon. Ang isang tao ay nagtanong, gusto mo ba talagang tumingin at hawakan ang anumang gusto mo? Tama iyan. Ngumiti si Gang Jiwen at tumango. Kung gayon, tingnan ko muna.
Agad na tumayo ang lalaki at naglakad pasulong. Pagkahubad ng pulang tela, sinabi niya munang, "Ha." Saka umiling, at saka iniunat ang kamay para hawakan ito. After this touch, biglang nagbago ang mukha niya. Bigla siyang huminga ng aircon, saka tinakpan ito ng pulang tela at direktang binigay sa kanya ang presyo, "Magbabayad ako ng 20 milyon, kung hindi sapat, maaari pa akong magdagdag." Ang panimulang presyo ay $1, ngunit ang unang taong lumabas ay bamuka ang kanyang bibig at nagsabing 20 milyon, kahit na ang mga taong naruroon ay may kaalaman tungkol sa gayong proseso ng auction, hindi pa nila ito nakita noon. Kaya't kaagad na may ilang tao sa ibaba na naghahanda at handang sumulong upang suriin at makita kung ano ang bagay na ito. Tapos may nangyaring kakaiba. Ang ilang mga tao na dumating pasulong upang suriin ang halos lahat ay nagtaas ng kanilang mga presyo ng mabilis. Ang pagtaas ng presyo ay sapat na upang ang lahat ng naruroon ay malaglag ang kanilang mga panga, "Mag-aalok ako ng 30 milyon. 40 milyon. 60 milyon. 80 milyon. Sa pamamagitan lamang ng ilang mga pagsisikap ng mga tao, ang presyo ay tumalon sa 80 milyon. Dahil dito, mas naging curious ang mga tao sa likod, at lahat ay nagunat ng leeg upang makita kung ano yun. Dahil dito, tumaas ang presyo, at dumaan pa ang 20 tao. Isang medyo may edad na lalaki sa kanyang mid-40s ang naglagay ng kanyang kamay at hinawakan ang bagay. Mukha siyang tuwang-tuwa at walang sabi-sabi, sinipi niya ang kanyang presyo, "Magbabayad ako ng 500 milyon. 500 milyon. Nang marinig ang presyong ito, natigilan ang lahat sa audience. Nagsimula ang bidding sa yuan, at tumalon ng husto ang presyo. Dahil dito, hindi nagtagal ay umabot na sa 500 milyon ang bilang. 500 milyon. Ilang peripheral member ang may kabuuang net worth na 2 hanggang 3 bilyon lang. Anong uri ng kayamanan ito? Bilang resulta, bago matapos ang lahat na magulat, may ibang tao na hinawakan ito pagkaraan ng ilang sandali at direktang nag-alok ng kanyang presyo, "Magbabayad ako ng 800 milyon. 800 milyon. Talagang tumaas ito sa 800 milyon. This time lahat ng tao sa buong conference room ay natigilan. Bago sila pumunta dito, naisip nga nila na ito ay dapat na isang magandang kayamanan, ngunit kahit gaano pa nila ito pinag-isipan, hindi nila inaasahan na ito ay talagang mabibili ng 800 milyon. Sa oras na ito, ang lalaking nag-alok noon ng 500 milyon ay nag-aalalang nagsabi, "Lao Yang, ang bagay na ito ay isang produkto lamang ng yelo. Hindi mo kayang taasan ang presyo sa akin, tama ba?" Si Lao Yang, na nag-alok ng 800 milyon, ay umalis, "Bakit mahalaga ang bagay na ito sa iyo at sa akin? Alam na alam ko na mayroon kang early stage na gastric cancer at nasa middle stage ako ng lung cancer. Mas kailangan ko ang bagay na ito kaysa sa iyo. Bibigyan kita ng 800 milyon. Kung gusto mo, hilingin mo lang. Huwag magsalita tungkol sa mga pabor. Gaano man kalaki ang pabor, hindi ito kasing halaga ng buhay. Ito pala, itong baby. Ang Ice Jade na nalutas ni Hong Dali bago ang nagpapataas ng kalusugan. Kahit na ang halaga ng kalusugan na nadagdagan ng bagay na ito ay hindi masyadong mataas, mga 5 puntos lamang, ang problema ay ang bagay na ito ay maaaring makapigil sa pag-unlad ng sakit. Ito lamang ang gumagawa sa iyo na hindi magagapi gaano man kalaki ang kinikita mo, hindi ito kasing halaga ng iyong buhay. Lalo na kapag nasa antas ka ng isang miyembro ng inner circle, maaari kang gumastos ng 1 bilyon o 80 bilyon upang mabuhay ng isa pang 10 o 20 taon. Hinding-hindi sila sisimangot. Sa oras na ito, sa wakas ay alam na ng lahat ng naruroon kung ano ang ginawa ng mahiwagang sanggol na ito. Sa madaling salita, isa itong Ice Jade na maaaring magpahaba ng buhay ng mga tao, at ang bagay na ito ay gumagana ng napakabilis. Bilang isang tao, umaabot sa 1 bilyon o 10 bilyon ang kanyang kabuuang asset. Ano ang pinakamahalaga sa panahong ito? Walang alinlangan, ito ay kalusugan. Hindi ba't may kasabihan na ang pinakamalungkot na bagay sa buhay ng isang tao ay kapag may namatay at hindi nagastos ang pera? Lalo na itong dalawang negosyanteng may karamdamang may sakit. Nang makitang maikli lang ang kanyang buhay, biglang lumitaw ang isang mahiwagang esmeralda na maaaring magparamdam sa kanya na kaya niyang mabuhay ng isa pang 10 o 8 taon. Bakit hindi ipagsapalaran ang kanyang buhay? Sa oras na ito, nasasabik ang lahat sa madla. Maaaring hindi kwalipikadong makipagkumpetensya ang mga panlabas na miyembro dahil sa mga isyu sa asset. Gayunpaman, gaano man karami ang mga panloob na miyembro, sila ay magbibid ng husto para sa gayong magandang bagay, lalo na ang mga may karamdaman sa wakas o napakahirap na gamutin. Papatayin nila silang lahat. Pulang mata. 9 bilyon. 1 bilyon. 2 bilyon. Magbabayad ako ng 1.5 bilyon, at gusto kong i-order ang bagay na ito. Sa maikling panahon, ang piraso ng jade na ito ay nakuhanan ng litrato sa taas na 1.5 bilyon. Siyempre, nang makitang malapit ng lumaban ang lahat, natural na naiintindihan ni Gang Jiwen ang prinsipyo ng pagsuko kapag handa na siya. Kinuha niya ang mikropono, umubo ng 2 beses, at nakangiting sinabi, "Okay, ngayong alam na ng lahat ang benepisyo ng bagay na ito, ituloy na natin, may sasabihin ako sa lahat." Natahimik ang lahat sa silid ng may sasabihin si Gang Jiwen. Pagkatapos ng lahat, ang piraso ng jade na ito ay kinuha mula sa kanya.
Mukhang pinaghandaan niya ito. Hindi kaya nasa kamay niya pa ito. Tama ang hula ng lahat. Ang jadeite na ito ay makakatulong sa mga tao na magkaroon ng kalusugan at pahabain ang kanilang buhay. Kinuha ni Gang Jiwen ang mikropono at nakangiting sinabi, "Well, alam kong walang batayan ang sinasabi ko, bagamat maraming tao ang nakahawak nito. Nakita ko na ang bagay na ito noon pa, ngunit kung tutuusin, marami pa rin ang hindi ko na-encounter. Kaya, magpe-play ako ng video para sa lahat, at malalaman mo pagkatapos mapanood ito." Hindi nagtagal, dinala ng katulong ang laptop at projector, ikinabot ang kuryente. Pagkatapos i-on ang computer, may lumabas na figure sa projection screen. Matanda na ang lalaking ito at maputi na ang buhok, ngunit mukhang nasa mabuting kalooban. Naglalaro pa talaga siya ng shuttlecock sa damuhan. Naniniwala ako na lahat ng nakakakilala sa matandang ito ay nakilala siya. Itinuro ni Gang Jiwen ang screen at sinabing dahan-dahan, "Oo, siya si Liu Yewei, ang presidente ng Turkey, at si Liu Jongyuan, ang ama ni Ji. Liu, tungkol sa katawan ni Ji. Liu, sa palagay ko ay maraming tao ang nakarinig tungkol dito." Nang sabihin ito ni Gang Jiwen, agad na napabulalas ang lahat ng nasa silid, si Mr. Liu ito. "Oh my God, hindi ko ba narinig na siya ay may cancer sa tiyan?" Mukha siyang napakasigla. Oo, at sinabing nasa advanced stage na siya nang ma-diagnose siya. Ngumiti si Gang Jiwen at sinabing, "Oo, mayroon ngang advanced na gastric cancer si Mr. Liu. Binigyan ko siya ng isang pares ng mahiwagang fitness ball, na may parehong epekto sa mga na-auction ko ngayon. Hindi ko na kailangang magsabi pa tungkol sa iba, di ba?" This time, lahat ng nasa conference room ay natigilan. Si Mr. Liu, na may advanced na gastric cancer, ay nasa mabuting kalooban na kaya pa niyang sumipa ng shuttlecock. Kung gayon ang jade na ito ay maaaring pahabain ang buhay. Lalo na ang mga mata ng ilang higanteng may karamdaman din kapag pinapanood ang video ay napakaliwanag, halos parang mga laser. Ngayon alam na ito ng lahat, sabi ni Gang Jiwen pagkatapos marinig ang mga salitang ito, dapat ay mayroon pa siyang hawak sa kanyang mga kamay. "Mr. Gang, ito ay talagang isang magandang bagay," may sumigaw sa ibaba, "wala ng mga salita, gumawa tayo ng ilang mga kondisyon, lahat ay nakikinig. Magbahagi ng magagandang bagay sa lahat, tama. Haha, dahil sinabi na ng lahat, hindi ko na ito pakakawalan." Tumango si Gang Jiwen at nakangiting sinabi, "Naniniwala ako na napansin ng lahat na halos lahat ng miyembro ng Inner Circle ay naruroon ngayon, ngunit may isang nawawalang tao." Inis ka ng lahat ang audience. May isang taong nakatuklas, hindi dumating si Chen Guangming. "Mr. Gang, ano ang ibig mong sabihin?" "Oo," nakangiting sabi ni Gang Jiwen, "ang aking mga kondisyon ay napakasimple. Hanggat lahat ay sumasang-ayon na i-impeach si Chen Guangming, ang mahiwagang jade na ito, isa para sa bawat tao, ay nagkakahalaga lamang ng 50 milyon. Kung hindi ka sumasang-ayon, umalis ka na lang. Hanggat ay impeach mo si Chen Guangchao at magdagdag ng 50 milyon, makukuha mo ito ng ganito. Isang piraso ng jade na maaaring magpahaba ng buhay at magdala ng kalusugan sa mga tao. Walang sino man dito ang maaaring tumanggi sa ganoong alok. Pagkatapos ng lahat, ang mga kondisyon, kasosyo, at pagkakaibigan ay walang kaparirikan. Tanging ang iyong buhay ay sa iyo. Gawin mo. Ang ilang mga taong naruroon ay nag-aalangan pa rin, ngunit ang 2 tao na naging pinakamalupit sa pag-agaw ng jade ay halos hindi nag-alinlangan at direktang sumang-ayon. May nanguna, at sa lalong madaling panahon naramdaman ng iba ang lasa ang jade na ito na maaaring magdala ng kalusugan sa mga tao, bagaman nagkakahalaga lamang ng 50 milyon ang Gang Jiwen, ang tunay na halaga ng bagay na ito ay wala sa presyo ng pagbebenta, ngunit sa presyo. Maaari itong mangalap ng mga tao sa network. Sino ang makakagarantiya na walang karamdaman o kapahamakan sa buhay na ito? Kung hindi ka sumasang-ayon ngayon, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa hinaharap. At hindi na kailangang magtanong sa hinaharap. Tiyak na makakamit ng Hong Wigyu ang sobrang katanyagan sa bagay na ito. Hindi pagmamalabas na sabihin na ang lahat ay isang foregone conclusion. Sa oras na ito, walang papayag. Gawin mo ito, sa kanyang lola, walang kasing halaga sa iyong sariling buhay. Ayan, gawin mo na. Mga tanga ang hindi gumagawa. Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, walang umalis sa audience, sumang-ayon ang lahat. Nagkatinginan sina Liu Yewei at Mutai at sabay na tumango ng palihim. Noong na-impeach si Hong Wigyu, maraming tao ang nag-isip tungkol dito ng magkasama. Kaya lang, walang gaanong tiwala si Hong Wigyu noong panahong iyon. Sa madaling salita, ito ay isang stroke ng swerte. Sa kabutihang palad, si Dali ay talagang maaasahan at talagang gumawa ng ganitong uri ng jade. Ngayong malusog na ang lahat, pabayaan ang isang Chen Guangchao, kahit na 10, tiyak na hindi sila magiging kalaban ni Hong Wigyu. Sa wakas, hindi madaling panatilihing malinaw ang mga ulap at makita ang liwanag ng buwan. Bumantong hininga si Mutai, tumayo ako kasama ang pamilya Hong sa simula, ngunit ngayon ay tila ito ang tamang pagpipilian. Tumango si Liu Yewei, oo. Nakaramdam ako ng malamig na pawis kapag naiisip ko ang plano laban sa pamilya Hong. Si Hong Dali, isang maliit na aliberga, ay talagang
Ang kanyang maliit na galaw ay nakakagulat. Kabanata 545 Resource Chamber of Commerce, 17. Kinaumagahan, bago magsimula ang Chamber of Commerce, ibang-iba ang kapaligiran sa buong ika-79 na palapag ng International Conference Center. Maagang dumating ang lahat, at alas 7:30 pa lang, siksikan na ang mga upuan. Ang kakaibang bagay ay hindi ito, ngunit halos lahat ng naruroon ay walang sinabi. Natahimik ang buong International Convention Center. Si Chen Guangming, na nakaupo sa harap, ay kakaibang tumingin sa paligid at nagtanong, ano ang nangyayari ngayon? Hindi lang yan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ang sinumang tumingin ni Chen Guangming ay ibababa ang kanilang ulo at hindi titingin sa kanya. Maging ang mga miyembro ng inner circle na nakatali niya noon ay tumingin sa impormasyon, ibinaba ang kanilang mga ulo, at tumingin sa kisame. Anyway, wala man lang sumulyap sa kanya. Anong nangyari ngayong araw? Si Chen Guangming ay nasa mga pinatkarayom, gustong makahanap ng taong magtatanong, ngunit hindi niya maitago ang kanyang mukha. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal, pumasok si Wen Jinan at iba pang mga oligarko kasama ang isang pangkat ng mga katulong. Matapos makaupo ang lahat, kinatok ni Wen Jinan ang palumpon at sinabi sa malalim na boses, magpapatuloy ang pulong, ngayon. Bilang resulta, ang sinabi niya bago siya matapos magsalita, si Mutai, na nakaupo sa ibaba, ay nagtaas ng kanyang karatula at malakas na sinabi, Mr. Wen, nag-a-apply ako para sa impeachment kay Chen Guangming. Ha! Nagkatinginan si Wen Jinan at ang 5 oligarko, at kakaibang sinabi ni Wen Jinan, Mr. Mo, seryoso ka bang mag-apply para sa impeachment kay Chen Guangming? No wonder nalilito siya. Alam mo, bagamat bihirang ma-impeach ang mga miyembro ng inner circle, hindi ito isang kakaibang bagay. Gayunpaman, kung ang isang kamara ng komersyo ay nag-impeach sa isang tao ng 2 beses sa isang hilera, ito ay. Tumango si Mutai at sinabing, ayon sa mga alituntunin ng Kamara ng Komersyo, ang partidong nagpasimula ng impeachment ay maaaring direktang i-apply para sa impeachment ng iba pang miyembro ng inner circle upang maiwasan ang impeachment. Ang pagkapanalo sa napakaraming miyembro ay nakakaapekto sa balanse, tama ba ako? Ang sinabi ni Mutai ay panuntunan din ng Kamara ng Komersyo. Sa madaling salita, isa itong pandagdag na tuntunin upang paghigpitan ang mga miyembro ng Chamber of Commerce mula sa pag-akit ng labis na kapangyarihan. Halimbawa, para ma-impeach si Hong Weiguo, kinailangan ni Chen Guangming na kumuha ng malaking bilang ng mga miyembro ng inner circle para magtagumpay. Ngunit lumitaw ang isang problema, iyon ay, ang lakas ni Chen Guangchao ay hindi maiiwasang lalawak sa maikling panahon. Upang maiwasang maging monopolyo ang Kamara ng Komersyo, mula sa sandaling iminungkahi ni Chen Guangchao ang impeachment kay Hong Weiguo, maaaring direktang mag-apply ang ibang mga miyembro ng inner circle para impeach si Chen Guangchao. Pipigilan nito si Chen Guangchao na masyadong madala. Walang humpay na pag-atake sa iba pang miyembro ng Kamara. Orihinal. Ang sitwasyong ito ay karaniwang kontrolado ng 5 oligarko. Kung nalaman nilang sinasalakay ni Chen Guangming ang iba pang miyembro ng inner circle at inaatake ang mga dissident, pagkatapos ay makikipag-ugnayan sila sa iba pang miyembro ng inner circle upang sipain si Chen Guangming palabas. Pipigilan nito ang Chamber of Commerce na maliga. Ngunit ngayon ay direktang iminungkahi ni Mutai ang impeachment. Ito, Mr. Mo, sigurado ka ba? Tanong ni Wen Jinan. Oo naman. Sumulyap si Mutai kay Chen Guangchao, ang ganitong bagay ay hindi laro ng bata, syempre sigurado ako. Impeach me. Ikaw lang. Malakas na tumawa si Chen Guangchao, higit sa 100 tao ang humingi ng mga lagda at fingerprint para i-impeach ang mga miyembro ng inner circle. 2/3, ang kabuuang asset ay higit sa 5 beses kaysa sa impeached party. Si Hong Weiguo ay na-kick out. Wala kang pinuno, at gusto mo pa akong i-impeach. Hindi mahalaga kung maaari kang ma-impeach o hindi. Kinuha ni Tai ang parehong dokumento mula sa impeachment ni Chen Guangchao kay Hong Weiguo at inilagay ito sa mesa, ito na ang huling desisyon. Okay. Maghihintay ako kung paano mo ako i-impeach. Kinagat ni Chen Guangchao ang kanyang mga ngipin, sana ay hindi mo ito pagsisihan. Siyempre hindi ako magsisisi. Tumingin si Mutai kay Wen Jinan sa rostrum at sinabing, Mr. Wen, pakisuyong tingnan. Ang sumunod na nangyari ay lampas sa inaasahan ni Chen Guangming. Tiningnan ni Wen Jinan ang listahan ng mga pirma at fingerprint sa dokumento, huminga ng malalim, at sinabing, ang impeachment party, kabuuang 117 tao, lahat ng pirma at fingerprint ay valid, kaya ngayon, ipinapahayag ko. Ang kaharian ng langit na si Chen Guangming, ang presidente ng Chen Energy Group, ay na-impeach. Sa sandaling matapos magsalita si Wen Jinan, nahulog ang sulyap, at naayos na ang lahat. Natahimik ang buong International Convention Center. Bahagyang kumilos lang si Hong Dali, at hindi niya alam na na-impeach si Hong Weiguo mula sa Chamber of Commerce. Si Chen Guangchao, ang masigla at maunlad na CEO ng Chen's Energy Group noon, ay ganap na nabugbog sa impyerno sa isang iglap. Ito ay imposible. Ito ay imposible. Si Chen Guangchao ay ganap na natulala.
Sa mga miyembro ng Inner Circle, maliban sa kanyang sarili, sina Chen Guangming, na na-impeach, at Mutai, na nag-apply para sa impeachment sa pagkakataong ito, lahat ng iba pang 117 miyembro ng Inner Circle ay talagang sumang-ayon. Paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? Ikaw, 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 at ikaw. Patuloy na itinuro ni Chen Guangming ang mga tao, nangako ako sa inyo ng napakaraming benepisyo at napakaraming kondisyon, ngunit pinagtaksilan ninyo ako ng ganito. Bakit? Ito bakit? May magagawa pa ba si Hong Weigyu para sa iyo? I'm sorry, si Cheng Qifu, na nakaupo sa isang tabi, ay tumingin kay Chen Guangming at sinabing dahan-dahan, kung ikukumpara sa mga kondisyong iyon, mas mahalaga ang kalusugan ni Mr. Chen. Kung sasabihin kong kaya kitang bigyan ng 10 taon ng buhay, papayag ka ba? Kalusugan. Tiningnan ni Chen Guangchao ang lahat ng miyembro ng Inner Circle, Hong Weigyu, maaari ba kitang bigyan ng kalusugan? Paano ito posible? Ang bawat isa ay naglahad ng kanilang mga kamay, totoo yan. Si Chen Guangchao ay ganap na nataranta. Para ma-impeach si Hong Weigyu at mapabagsak ang pamilya Hong, masasabing sinubukan niya ang lahat para manalo, supilan, hatiin, at gumawa ng hindi mabilang na kondisyon. Sa suporta lamang ng 5 oligarko ng Kamara ng Komersyo ay nang ahas siyang kumilos laban kay Hong Weigyu. Ngunit hindi niya inaasahan na ilang araw na lang ang lumipas, at maging si Chen Ge ni Hong Weigyu ay hindi nakaranas ng anumang matinding trauma, ngunit siya ay ma-impeach ng ganoon lang. At lahat ng miyembro ng Inner Circle. Malamig na pawis. Malamig na pawis sa aking ulo at mukha. Noong nakaraan, maraming miyembro ng Inner Circle ang nag-aatubili na gumawa ng nakamamatay na suntok laban kay Hong Weigyu. Pagkatapos ng lahat, hindi nila may iwasang masaktan ang mga die-hard loyalists ni Hong Weigyu. Ngunit ngayon ito ay ganap na naiiba. 117 miyembro ng Inner Circle, lahat ng miyembro ng Inner Circle, ay nasa panig ni Hong Weigyu. Sa ganitong paraan, sinimulan nilang salakayin ang kanilang sarili. Chen Guangming. Si Wen Jinan sa rostream ay nagbigay kay Chen Guangming ng isang madilim at komplikadong tingin, at sinabing dahan-dahan, sundin ang tradisyonal na mga patakaran. Mga rules. Hehe. Rules. Humalaklak si Chen Guangming, at biglang nagmura, bullshit rules. Hindi na ako miyembro ng Chamber of Commerce, kaya anong rules ang sasabihin ko sa iyo? Ikaw, at ikaw. Hintayin mo ako, hintayin mo ako. Tahimik. Wen Jinan slammed the gavel, tapos na ang impeachment, handa na ang lahat ng miyembro ng Inner Circle, ipagpaliban ang pulong. Pinto, malaking conference room sa itaas na palapag. Si Chen Guangming ay pinalayas ng hindi man lang kumapit ng isang round. Mukhang nanlumo si Wen Jinan, masyado siyang nahulog. Kailangang ayusin agad ang plano natin, kung hindi, masisira ang lahat mamaya. Ito ay lubhang naapektuhan. Sinapo ni Sun Yuanzhou ang kanyang mga templo gamit ang 2 kamay. Lola niya, alam ko na ang batang ito na si Hong Dali ay masyadong hindi mahuhulaan. Pinili namin ang oras na ito noong hindi siya pupunta sa mainland, kaya't hiniling namin kay Chen Guangchao na i-impeach si Hong Weigyu ng ganoon kaga. Hindi ko inaasahan na si Chen Guangchao, ang malaking traidor, ay mahuhulog ng ganoon lang. Ang iba pang 3 oligarko ay tumanggo rin ng mariin, oo, Hong Dali, ang alibughang anak na ito, ay talagang nakakatakot. Alam ko na iyon. Isang aksidente ang mangyayari sa kanya. Gumawa kami ng 12-12 ng mga plano, ngunit bumagsak si Chen Guangchao. Ano ang punto ng pag-uusapan ngayon? Bilasan mo at humanap ng solusyon, dapat walang aksidente, lalo na sa panig ni Hong Weigyu. Oo, walang kwenta ang sasabihin natin ngayon. May 2 bagay na kailangan nating gawin ngayon. Dahan-daang sabi ni Wen Jinan. Makipag-ugnayan sa pinuno at humingi ng pinakabagong mga tagubilin. Pangalawa, gawin ang iyong makakaya upang matiyak ang kaligtasan ng Hong Weigyu. Pinaghihinalaan ko na malamang ay pinaplano ni Chen Guangchao na labanan ang lahat dahil kay Hong Weigyu, at tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Kaya ang pinakamahalagang bagay ay huwag pabayaan si Chen. Kumilos si Guangguang laban kay Hong Weigyu. Oo, tatawagan ko kaagad si Chief. Mapagpasyahang tumanggo si Sun Yuanzhou at sinabing, ngayong bumagsak na ang Chen Guangguang, ang taksil na ito ay nawala na ng halaga at maaaring maalis sa lahat ng pagkakataon. Binumbabola niya sina Bai Shi at Ma, at hindi ako komportable sa lahat. Okay, dapat bumalik ang lahat at magayos. Nagtapos si Wen Jinan, tandaan, ang kaligtasan ni Hong Weigyu ang pinakamahalagang bagay ngayon, at hindi ito dapat payagan. Anumang aksidente. Sa downtown Tianhai, sa loob ng Regent Hotel. Si Chen Guangguang ay pinalayas na ngayon sa Resource Chamber of Commerce sa pamamagitan ng isang counterattack mula sa Hong Weigyu at ng iba pang 3, kaya natural na isang pagdiriwang na piging ang gaganapin. Ngayon, talagang naunawaan ng lahat ng naruroon kung gaano kalakas si Hong Dali. Hindi kalabisan na sabihing kumpleto na ang sitwasyon ni Hong Dali, at lahat ay walang ibang pagpipilian kundi yakapin ng mahigpit ang mga hita ng pamilya Hong mula ngayon. Grabe, grabe talaga. Casual lang ang ginawa ni Hong Dali, at si Chen Guangming ay ganito. Ako ay naging kaaway niya noon. Sa tuwing naiisip ko ito, lahat ng naruroon ay nakakaramdam ng kaunting lamig.
Kaya ngayon, ang mga taong dumating para magsalita ng magagandang salita at makipag-ugnayan kay Hong Wigyu ay parang crucian carp na tumatawid sa ilog, at nagkaroon ng walang katapusang agos. Hong boss, pasensya na talaga. Naloko ako ng mantika noon at tumayo kasama si Chen Guangchao. Marami ka nito, kaya huwag na lang. Mr. Hong, nako, takot talaga ako sa iyo noon. Nagtrabaho ako ng husto, ngunit napunta ako sa maling team. Huwag mo nang personalin. Simula ngayon, tiyak na makakasama na ako ni Mr. Hong, at hinding-hindi na magdadalawang isip pa. Mr. Hong, salamat. Ikaw, salamat sa iyong mahusay na pagsisikap. Pinahirapan ako ng kanser sa tiyan, at ako'y napaluha. Ngayon ay gumaling na ako sa wakas. Sa loob lamang ng maikling panahon, malakas na ang pakiramdam ko sa buong katawan, at wala na akong nararamdaman sa aking tiyan. Masakit. Ito ay isang wrench along nagel iligtas buhay. Oo, nagkaroon ako ng kanser sa baga at ako ay umuubo at dumudugo, ngunit ngayon ay hindi na masakit. Oh, ang bagay na ito ay mahusay. Huwag mag-alala, Mr. Hong, tiyak na gagawin ko ito ngayon. Magbabayad ako kahit saan mo ako ituro. Bagamat maganda ang pera, mahalaga pa rin ang buhay. Hindi mabilang na mga tao ang dumating upang sabihin ang magagandang bagay kay Hong Wigyu upang bumuo ng mga relasyon, habang si Hong Wigyu ay nakangiti at magalang na nakikipag-usap sa lahat ng naruroon. Pagkatapos na sa wakas ay sumagot ang lahat, lumapit si Gang Jiwen at bumulong kay Hong Wigyu. Mr. Hong, sa pagkakataong ito ay nagbenta ako ng 364 na yuan para sa batong ito na maaaring magpapataas ng kalusugan ng mga tao. Kabuuang 18.2 bilyon, nasa card na ito lahat, Mr. Hong, tingnan mo. Kabanata 546 na Resources Chamber of Commerce, 18. 18.2 bilyon. Ang batong may mga katangiang pangkalusugan na nilikha ni Hong Dali sa pagkakataong ito ay talagang naibenta sa mataas na presyo na 18.2 bilyon. Isa lang itong himala, isang ganap na himala. Maging sina Liu Yewei at Mutai, na nag-uusap at nagtatawanan sa gilid, ay natigilan ng marinig ang numerong ito. Ito ba ay masyadong mabangis? Totoo na ang mga bato na maaaring magpapataas ng kalusugan ay napakahalaga, ngunit ang mataas na presyo na 18.2 bilyon. Pumunta tayo doon at mag-usap. Hinawakan ni Hong Wigyu si Gang Jiwen at umalis, at nagmamadaling sumunod sina Liu Yewei at Mutai. Pagdating niya sa isang bakanteng silid, gulat na sinabi ni Hong Wigyu, Xiao Gang, magkano ang sinabi mo? 18.2 bilyon. Oo, tama iyan. Si Gang Jiwen ay nanginginig sa pananabik, hindi ko inaasahan na makakakuha ako ng ganitong astronomical figure sa pagkakataong ito. 18.2 bilyon. Mr. Hong, ang deal na ito lamang ay kumita ng napakalaking pera, mas mabilis ito kaysa sa pagnanakaw sa isang bangko. Excited na talaga siya. Ang naturang transaksyon ay kumita ng netong kita na 18.2 bilyon, at ang mga sumunod. Huwag ka munang excited, tell me how you sold so much. Pagkatapos ng lahat, kalmado si Hong Wigyu. Hindi siya kasing excited gaya ni Gang Jiwen, pero ayon sa aming orihinal na plano, ang bagay na ito ay tinatayang ibebenta ng higit sa 2 bilyon. Kung tutusin, ang 50 milyon ay hindi maliit na halaga. Sa pangkalahatan, ang mga makakabili nito ay ang mga miyembro ng inner circle na hindi maganda ang kalusugan. Ngunit paano sila nabenta ng napakaraming sabay-sabay sa oras na ito? Sa katunayan, ayon sa kanilang nakaraang plano, ang ganitong uri ng bato ay may mga katangian ng kalusugan. Halos 30 hanggang 40 nabenta ay halos pareho, at hindi hihigit sa 50 ang magiging pinakamahusay. Bagaman ang 50 milyon ay hindi gaanong para sa mga miyembro ng inner circle. Ngunit ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera. Ang bato ay mabuti, ngunit ito ay malayo sa sapat para sa lahat na magkaroon ng isa pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay nagkakaroon ng kanser. Yun pala ang nangyari. Nang marinig ni Gang Jiwen ang tanong na ito, agad siyang tumawa at sinabing, medyo nagulat ako noong una, ngunit pagkatapos ay lihim akong nagtanong sa ilang taong malapit sa akin, at pagkatapos ay naintindihan ko. Originally this thing is rare, but it doesn't mean much to healthy people. But the problem is that this thing can give away or regifted, and I keep it secret. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila. Wala na kung hindi nabenta. So they basically buy one. In the simplest terms, if they buy this thing, the whole family will not have to go to the future, and when it will not have to go to the future, and when it will not have to go to the future. Gamitin upang iligtas ang mga buhay. Matapos marinig ang mga salita ni Gang Jiwen, dahan-daang tumanggaw si Hong Wigyu. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Sa madaling salita, ang bagay na ito ay hindi nangangahulugan na ang sinumang bumili nito ay palaging pag-aari ng parehong tao. Halimbawa, kung bibilhin ko ito, hindi ko ito magagamit dahil nasa mabuting kalusugan ako, ngunit magagamit ko ito para sa aking mga magulang at mga anak. Ibigay ito sa aking asawa, at ibigay ito sa sinumang may mahinang kalusugan. Gumastos ng 50 milyon. Para sa mga mayayamang taong ito, ang pagbili ng kalusugan ng isang buong pamilya ay mas matipid kaysa sa paggastos ng pera sa pagpapagamot kapag sila ay nagkasakit, hindi bababa sa hindi nila kailangang makaramdam ng hindi komportable o mag-alala.
At maaari itong gamitin para sa pangangalagang pangkalusugan kahit na wala kang sakit. Kung tutuusin, sino ang makakagarantiya na hindi ka magkakaroon ng anumang malubhang karamdaman sa iyong buhay? Kung mas mayaman ka, mas natatakot ka sa kamatayan. Iyon ay isang bagay syempre. So ayun na. Nag-isip sandali si Hong Weigyo, at pagkatapos ay nagtanong, Xiao Gang, gaano karaming mga hilaw na materyales ang kailangan upang gawin ang isa sa mga bagay na ito? Ito. Hiniling ko sa mga manggagawa na subukan itong mabuti. Sinabi ni Gang Jiwen, ito ay mapaghimala. Tanging ang mga hilaw na materyales ng jadeite na tumitimbang ng higit sa 2 kilo ang maaaring gamitin upang makagawa ng isang tapos na produkto. Ang tapos na produkto ay epektibo, at ang basura ay ordinaryong jadeite. At ang mga natapos na produkto na ginawa mula sa mga hilaw na materyales na mas maliit sa 2 kilo ay hindi rin epektibo, na lubhang kakaiba. 2 kilo, magkano ang piraso ng yelong iyon? Tanong ulit ni Hong Weigyo. Ang kabuuang timbang ay humigit kumulang 1.4 tonelada, na 1,400 kilo. Kung kalkulahin natin ito bilang 2 kilo bawat isa, makakagawa tayo ng mga 650 piraso. Tungkol sa piraso ng ice jade na ito, talagang humanga si Gang Jiwen. Tiningnan niya ito bilang isang kayamanan, kung mag-iipon ka ng pera at mag-iingat, tinatansya ko na maaari kang kumita ng halos 700. Hindi masyado. Ngunit napakatindi na umiling si Hong Weigyo at sinabing, ang mga bagay ay bihira at mahalaga. Sa simula, sa pagkakataong ito ay bumitaw ako, lumayo ako ng husto para lamang makakuha ng kasikatan. Kung patuloy kong ibebenta ang bagay na ito sa hinaharap, ito ay magiging walang halaga at ang epekto ay mababawasan ng malaki. Xiao Gang, itago ang natitirang ice jade bilang isang madiskarteng mapagkukunan sa labas ng mundo at anupaman. Kailangang maghintay, o bilhin ito sa isang taong mayroon ito sa mataas na presyo. Ang mga salita ni Hong Weigyo ay lubhang mapagpasyahan. Matalim na tumanggo sina Liu Yewei at Mutay matapos itong marinig, at napakasaya rin ni Gang Jiwen. Mabilis niyang naunawaan at nagmamadaling sinabi, naiintindihan ko, Mr. Hong, lalabas ako at tatawag at sasabihin sa kanila na ang lahat ng natitirang mahiwagang jadeite ay tatakan. Maliban kung kailangan natin ito mamaya, walang sinuman ang pinapayagang hawakan ito. Bueno, pumunta ka agad at bumalik pagkatapos tumawag. Pag-aralan natin ang susunod na plano. Tumanggo si Hong Weigyo bilang pagsang-ayon. Mayroong kasalukuyang 364 ng mga jadeite na ito sa sirkulasyon sa merkado, na higit na lumampas sa mga inaasahan. Kung hindi ka magpigil at magpakawala hanggat gusto mo, kung gagamitin mo ang bagay na ito upang makakuha ng katanyagan sa hinaharap, ang epekto ay mababawasan ng malaki, kaya ang kailangan nilang gawin ngayon ay kontrolin ang merkado. Mr. Hong, ipinaalam ko na ang workshop. Hindi nagtagal, bumalik si Gang Jiwen pagkatapos tumawag, na hinto ang pagproseso ng ganitong uri ng malusog na jade doon. Ngunit Mr. Hong, ang pera mula sa pagbebenta ng jadeite na ito, ako. Sa puntong ito, ang mga mata ni Gang Jiwen ay puno ng pag-asa. Iyan ay kabuuang 18.2 bilyon, hindi 1.8 bilyon. Sa gayong pera, natural na hindi maglalakas loob si Gang Jiwen na hingi ng kalahati nito. Sa katunayan, nadama niya na ang pagbibigay sa kanya ng 5% ay maganda na kung tutusin, masasabi niyang wala pa siyang anumang kapital. Binayaran ni Hong Dali ang pagsusugal na bato, at hindi niya nakuha ang materyal na jadeite. Siya ay talagang responsable para sa isang proseso ang gastos ay baliwala pa rin. Haha, syempre may pera ka. Hinawakan ni Hong Weigyo ang kanyang baba, bigyan ka natin ng 20%, at magagamit natin ang iba bilang working capital, paano naman? 20% ay mukhang hindi gaanong, ngunit ang pagbibilang ng bilang na ito. Ha! Nagulat si Gang Jiwen. Halatang natigilan siya saglit, at pagkatapos ay desperadong iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi, Mr. Hong, hindi ko kayang bayaran ang ganoong kalaking numero, at hindi ko rin ito gagawin sa pagkakataong ito. Kahit konti ang ambag ko, wala akong makukuhang pera. Kung tutuusin, kung hindi ko lang pinili ang side ni Mr. Hong sa simula, hindi ko masasabi kung ano ang gagawin ko ngayon. Haha, ikaw bata. Nagkatinginan sina Hong Weigyo, Mutay at Liu Yewei at sabay na tumawa, okay, then 10%. Malaki ang naiambag mo sa bagay na ito, 10%, hindi kukulangan. Kung mas mababa pa, mababawasan mo ako. Okay, okay. Napaluha si Gang Jiwen sa tuwa. Oo naman, nakakatuwang makasama si Master Dali. Katulad nito, kumita ako ng 1.8 bilyon. Napagpasyahan ko na mula ngayon, kung hihilingin sa akin ni Master Dali na pumunta sa silangan, hindi na ako pupunta sa kanluran. Kung hihilingin niyang manghuli ako ng aso, hinding-hindi ako mahuhuli ng manok. Pagkatapos manirahan sa tabi ni Gang Jiwen, umupo ang apat ni Hong Weigyo sa paligid ng coffee table. Ngumiti si Liu Yewei at sinabing, hahaha, Weigyo, maganda ang laban namin sa labanang ito, sabi niya habang may hawak na wine glass at mabangis na nakikipag-chat kay Hong Weigyo. Matapos mabangga ito, sinabi niya, naiisip ko pa rin ang ekspresyon ni Chen Guangming nang siya ay pinalayas sa Chamber of Commerce. Napakaganda nito. Oo, nakangiting sabi din ni Mutay, sa palagay ko ay wala man lang siyang kaunting paghahanda sa pag-iisip.
Hindi, haha. Ang labanang ito ay pinaglabanan ng maganda, at ang susunod na hakbang ay ang pagkubkob ng Chamber of Commerce. Ngayon, halos lahat ng miyembro ng Inner Circle ay narito. Napakaraming tao ang magbibigay sa atin ng lahat ng mga mapagkukunan sa hinaharap. Kung mayroon tayong anumang pakikipagtulungan sa negosyo sa hinaharap, kung paano mo magagamit ang pera sa hinaharap, kung paano mo gagamitin ang pera sa hinaharap, kung paano mo gagamitin ang pera sa hinaharap, kung paano mo ito magagamit. Nagbebenta ng jade. Ang batang ito dali ay talagang nakakagulat sa akin ngayon. Napangiti si Hong Wigyu at umiling, hindi rin ako. Iniisip ang malaking ingay na ginawa niya sa pagkakataong ito. Aba, ngayong mayroon na tayong higit sa 16 na bilyong pera, maaari pa nating bigyan siya ng matinding suntok. Si Hong Wigyu ay gagawa ng isang malaking hakbang. Oo naman, walang simple tungkol sa dalawang mag-ama na ito. Ang ama ng tigre ay walang anak na aso, at ang anak ng tigre ay walang ama ng aso. Sinabi ni Gong Jiwen na maaari lamang siyang sumamba. Oo, sa tingin ko okay lang. Tumango si Liu Yewei, sabihin mo sa akin ang tungkol sa plano. Oo, tumingin si Hong Wigyu sa apat sa kanila, si Chen Guangming ay pinalayas sa Chamber of Commerce. Sa kanyang pag-uugali kailangang maging handa ang kanyang karakter, ngunit hindi siya makikialam sa kumpanya. Malamang nagagawa siya ng paraan upang magamit ang akumulasyon ng kanyang pamilya upang makipag-ayos sa mga tuntunin sa bansa. Hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa kung paano siya makipag-ayos sa kanyang mga kondisyon. Ano na lang ang kailangan niyang gawin ngayon? Oo. Nang marinig ang mga salita ni Hong Wigyu, agad na nagningning ang mga mata ni Mutai, ang kumpanya niya. Kapag napapaligiran sila ng Chamber of Commerce, tiyak na kapag nagkaroon ng kaguluhan, humanap tayo ng paraan para makaboto siya. Ngayon lahat ng nasa Chamber of Commerce ay kakampi natin. Hanggat kumalat ang balita, saka ibebenta ang stock ng kanilang kumpanya. Ayan na, natigilan si Liu Yewei. Hita, Damit, Lao Tai, Xiaogang, bumalik tayo at ipunan ang lahat ng pondo. Shen's Energy Group, ito ay isang malaking cake. Kung talagang mapapanalo natin ito, hindi ito nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Ayan na. Hinaampas ni Hong Wigyu ang mesa, ililipat ko ang pera mula sa pagbebenta ng jade sa 3 bilyon at iiwan ko sa kanya mamaya para gumastos ng pera. Para saan ang pera? Oo. Tumango si Liu Yewei, may pera si Dali, at kung ano ang magagawa niya ay tiyak na magugulat sa mga tao. Oo. Nakangiting sabi ni Hong Wigyu. Magsaya tayo kasama si Chen Guangchao. Okay, walang problema. Nagliwanag ang mga mata ni Gong Jiwen, pagkatapos ay babalik ako at ihahanda ang mga pondo. Kabanata 547 Resource Chamber of Commerce, 19. Gusaling punong tanggapan ng distrito ng Tianjin. Umupo ang pinuno sa harap ng rostrum na may pag-aalalang mukha, na napakamot sa kanyang noo. Si Hong Dali ay gumawa ng isang casual na hakbang, at si Chen Guangming ay ganap na napabagsak. Mas maaga man lang ng 1 linggo kaysa sa inaasahan. Hong Dali, ang bastard na iyon, ang sabi ng hepe na masakit ang ulo, alam kong may mangyayari sa kanya matagal na ang nakalipas, ngunit hindi ko inaasahan na mangyayari ito ng napakabilis. Napakabilis na huli na upang gumawa ng mga pagsasaayos. Isang tao sa ibaba ang nagsabi, Chief, ano ang dapat nating gawin ngayon? Mabilis na nahulog si Chen Guangchao, ang susunod na plano. Hindi ko masabi kung ano ang susunod na plano ngayon. Kinaikit ng pinuno ang kanyang mga mata at nag-isip sandali, at pagkatapos ay sinabing dahan-dahan, kailangan nating ayusin muli ang panig ni Hong Wigyu. Halos linisin na ng Kamara ng Komersyo ang mga industriyang nalulugi sa ilalim ng utos ni Hong Wigyu. Ang sentro ng pagkubkob at panunupil ay ililipat sa Chen Guangming sa hinaharap. Hong Wigyu ay magiging maayos na ang reaksyon mula kay Kazo. Magiging maayos ang reaksyon ni Kazo sa maikling panahon. Oo, malungkot ding sinabi ng lalaki sa ibaba, natatakot ako na si Sir Aishi at Kazuma ay matakot na umatras muli, pagkatapos ay magagawa lamang natin ito sa ating sarili. Okay lang iyon, ngunit hindi naman ito mapagkakatiwalaan. Well, ang bagay na ito ay mahirap hawakan. Tinapik ng pinuno ang conference table gamit ang kanyang mga daliri. Matapos mag-isip ng ilang sandali, bigla niyang sinabi, ang panig ni Hong Wigyu. Tila kailangan nating maghintay para sa mga bagay na mabagal. Ang inaalala ko ngayon ay si Chen Guangchao. Ang bawat isa sa ibaba ay nagsabi ng isang bagay sa isa't isa, at pagkatapos ay sinabi ng isang tao, hepe. Maaari ba siyang gumawa ng maliit na bagay? Oo, hindi ito posible, ngunit ito ay tiyak. Tumango ang pinuno ng may katiyakan, napakabayani ng ugali ni Chen Guangchao. Kung maaari lang niyang hayaan na palibutan siya ng Chamber of Commerce, gagawin ko. Hindi naniwala ang una. Ang kwago ay tinatawag na mabangis. Ang mga bayani ay kadalasang parang mga pantas. Ang mga bayani ay halos walang awa. Ang mga bayani ay halos walang awa. Ang isang bayani ay yamakap sa kabutihan at katwiran, at ang kanyang kabaitan ay nagbabago sa mundo. Kaya kung ipagkanulo ako ng mga tao sa mundo. Dahil walang paghahanap sa sarili sa puso, ang isang tao ay maaaring magsagawa ng kabutihan at katwiran mula simula hanggang wakas. Iba ang bida.
Sinasaklaw ng bayani ang buong mundo at winalis niya ang mga bundok at ilog sa kanyang ambisyon. Mas gugustuhin kung masira ang mundo. Itigil ang pagtuturo sa mga tao sa buong mundo na ipagkanulo ako. Bayani. Maaari mong ayalay ang iyong buhay para sa kabutihan, isakripisyo ang iyong buhay upang maging mabait, at hanapin ang kapakanan para sa lahat ng tao sa mundo. Ito ang gulugod ng langit at lupa. Mga bayani, ang mga sumusunod sa akin ay mabubuhay, at ang mga lumalaban sa akin ay mapapahamak. Sa aking puso, ito ay kumakalat sa buong mundo, sa aking ambisyon, ito ay kumakalat sa buong tao, at ito ay hindi mapigilan. Ganito si Chen Guangming. Gusto niyang sa kanya nakasentro ang lahat. Maaari siyang maging malupit sa iba, ngunit hindi maaaring maging hindi makatarungan ang iba sa kanya. Malaki ang kanyang ambisyon. Ang nakaraang impeachment kay Hong Weiguo ay bahagyang dahil sa paninibugho, at isang bahagi dahil gusto niyang gamitin ang panahong ito para itatag ang dominasyon ng pamilya Chen sa Chamber of Commerce, maliban sa 5 oligarko. Ngunit ngayon siya ay hindi inaasahang pinalaya sa Chamber of Commerce. Ang sabihing wala siyang reaksyon ay talagang imposible. Tama na. Chief, utos mo na. Tungkol kay Chen Guangchao, itinuring siya ng lahat bilang isa sa mga target mula pa noong una. Ngayong na-impeach na siya, ang susunod na natural na hakbang ay simulan ang paghahanda. Bilang isang siglong gulang na mayayamang pamilya, ang pamilya Chen ay dapat may mga account sa mga pangunahing dayuhang bangko. Mabagal na sinabi ng hepe, hanapin ang mga account na ito at i-freeze ang lahat ng iyong makakaya. Nakipagsabuatan si Chen Guangming sa mga Hapones, at palaging kasama ng Estados Unidos. Siya ay nanliligaw. Originally, dapat ay diretso siyang hinuli, pero kung ganoon, baka lumaban siya hanggang kamatayan. Huwag mo siyang atakihin ng madali hanggat hindi mo na pag-iimbestiga ng mabuti ang lahat ng kanyang trump card. Lahat ay dapat gawin ng palihim. Kung gayon, lahat ng nasa ibaba ay hindi makapaniwala. May nagtanong, Chief, ang pamilya Chen ay isang business family din, kaya wala silang malalaking trump card. Kung sakali. Mabagal na sinabi ng hepe, ang aming orihinal na plano, pagkatapos na maging matagumpay ang lahat, tanungin lamang si Hong Weiguo na harapin siya. Ngunit ngayon ay nagbago ang plano, kaya kailangan nating maging maingat at bigyang pansin ito. Naiintindihan. Timog ng Tianhai City, Wangxiang. Mountain Garden Villa Area. Bilang isang mayamang pamilya na tumagal ng daan-daang taon, natural na bumili ang pamilya Chen ng isang villa at mansyon sa Tianhai City partikular para sa bakasyon. Ang pinakamahalagang bagay para sa mga luxury villa na nagkakahalaga ng higit sa 100 milyong yuan ay ang halaga ng lupa, na siyang lokasyon. Ang pangunahing lugar ng Wangxiangshan Garden ay ang pinakamahalagang halaga nito. Napakaganda ng feng shui nitong villa area, may mga bundok sa likod at may tubig sa gilid. Sa tabi nito ay ang pangunahing magandang lugar ng Wangxiangshan, 2 5-star hotel, Yuanyo Garden at ang pinakamalaking Wangxiang Mountain ng Tianhai. Township Botanical Garden, ang piraso ng lupang ito ay nagkakahalaga ng 100 milyong yuan. Bilang isang higanteng enerhiya sa Kingdom of Heaven, ang ari-arian na binili ng pamilya Chen dito ay talagang ang pinaka-top-notch na, customized, na villa. Noong una, nagustuhan ni Chen Guangming ang lupain ito, pumili ng 3 hanggang 5 plano ng gusali upang ibid at itatayo, at sa wakas ay itinayo ito. Ang kabuuang presyo ay humigit kumulang 120 milyon. Ngunit sa oras na ito, ang kapaligiran sa dapat sana ay ang pinakamagandang villa sa kaharian ng langit ay halos tumigas, at lahat ng naruroon ay nasa isang estado ng kadiliman, depresyon at kapuruhan. Na-impeach din ng pamilya natin Chen. Sa oras na ito, ang mukha ni Chen Eugene ay puno ng pagkabigla at takot, at siya ay sumigaw ng may pag-aalala, kung gayon, ano ang dapat nating gawin, ano ang dapat nating gawin. Iba pang naruroon nanginginig din ang buong pamilya. Ang sinumang nakakaalam ng kaunti tungkol sa kung anong uri ng mga kahihinatnan ang kakaharapin ng isa pagkatapos ma-impeach ng Chamber of Commerce ay mauunawaan. Kahit na may malaking negosyo ang pamilya Chen, hindi nila kayang tiisin ang pakikibaka sa loob ng 10 araw at kalahati. Ikaw bastard, hindi mo kayang panatilihin ang iyong init ng ulo. Biglang tumalikod si Chen Guangming, sinampal sa mukha si Chen Eugene, at nagmura, hindi ba't na-impeach lang siya? Natatakot ka ba sa isang balahibo ng ibon? Ang aking pamilyang Chen anong uri ng malaking eksena ang hindi pa nakita ng isang siglong gulang na pamilyang ito? Tatay, pero, natigilan si Chen Eugene sa sampal ni Chen Guangchao, at tinakpan niya ang kanyang mukha at sinabing, kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Ayokong maging mahirap. Ayokong maging dukha. Kung hindi ito gumana, sundan natin ang halimbawa ni Hong Weiguo. Hayaan nating ayusin ang trashy at ayusin lamang ang trashy. Paano ko maipanganak ang isang basurang tulad mo? Galit na umupo si Chen Guangchao sa sofa. Sinumpa, muling ayusin ang kumpanya. Makakahanap ka ba ng isang maaasahang kahalili? Sino sa palagay mo ang angkop? Ngayon ay nangangahas akong hatiin ang kumpanya sa ilang bahagi, upang sa loob ng wala pang 3 araw, walang mga buto ang maiiwan. Kung tutusin, iba si Chen Guangchao sa Hong Weiguo. Habang nakaupo si Hong Dali sa likuran ng Hong Weiguo, hindi siya natakot na magkaroon ng ibang ideya sina Mutai at Liu Yewei.
Kung tutuusin, alam na alam nila ang kapangyarihan ni Hong Dali, kaya makatitiyak sila. Ngunit ano ang tungkol kay Chen Guangchao? Ano bang meron siya? Umaasa lang sa pera ang walang kwentang young master na ito. Natatakot ako na sa sandaling ilipat ng harap na paa ang kumpanya, ang likod na paa ay ganap na kakainin ng iba, na haantong sa isang mas malala pang kamatayan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Chen Eugene na may pag-aalala, hindi tayo maaaring umupo at maghintay na mamatay. Habang tinitignan kita, mas nagagalit ako. Muling nagmura si Chen Guangming, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, mauna kayong lahat. Walang sino man ang pinapayagang pumunta nang wala ako. Okay, Master. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Guangchao, umalis ang lahat ng miyembro ng pamilya at mga katulong na naroroon, at sa isang kisap mata, tanging si Chen Guangchao at ang kanyang anak na lalaki ang naiwan sa bulwagan. Eugene, makinig ka sa akin. Sinabi ni Chen Guangming sa malalim na boses, ang aming pamilya Chen ay isang siglo ng mayamang pamilya. Dahil hindi mo kayang pangasiwaan ang iyong sarili noon, hindi ko pa nasasabi sa iyo ang maraming bagay. Ngunit ngayon, dapat ko ring sabihin sa iyo ang tungkol sa mga bagay na ito. Sinabi mo ito, kaya dapat kang maging handa. Ako. Si Chen Eugene ay natigilan saglit, pagkatapos ay mabilis na kumalma at nakinig ng mabuti. Halata namang sinasabi sa kanya ng kanyang ama ang totoong malaking sikreto. Bilang isang siglong gulang na mayayamang pamilya, ang aming pamilyang Chen ay dapat na handa na harapin ang iba't ibang mga emergency. Mabagal na sinabi ni Chen Guangchao, ang panig ni Hong Weigyu ay isang tapat na kaalyado. Inaamin ko na hindi natin may kukumpara. Ngunit ang ating pamilyang Chen, mayroon ding tunay na trompeta, na kung saan ay ang iba't ibang naipon natin sa nakalipas na daang taon. Para sa isang napakayamang pamilya tulad ng pamilyang Chen na halos isang siglo na, ang mga koneksyon ng tao, material, pinansyal at personal na naipon sa mahabang panahon, pati na rin ang network ng mga relasyon sa pagitan ng mga malalaking kumpanya sa iba't ibang bansa, ay talagang nakakatakot. Kahit na ang pamilya Chen ay na-impeach ng Kamara ng Komersyo at malapit ng makulong at supilan, maraming koneksyon at pinansyal at material na mapagkukunan ang hindi gagamitin, ngunit kung aalisin mo ang mga iyon, ang natitirang iba't ibang mga mapagkukunan ay napakalaki pa rin. Eugene, makinig ka sa akin. Sinabi ni Chen Guangchao sa malalim na boses, ang aming pamilya Chen ay may mga espesyal na account sa mga pangunahing dayuhang bangko sa loob ng napakaraming taon. Ngayong na-impeach na ito ng Chamber of Commerce, ang bahaging ito ng mga asset ng kumpanya ng fixed asset ay dapat dalhin hindi ako aalis, kaya kailangan kong itapon ang lahat ng mga bagay na ito ngayon. Humayo ka at maghanda, itapon ang lahat ng walang kwentang bagay, mag-empake ng basta-basta, at sumakay ka agad ng eroplano patungong Switzerland. May dedikadong tao na mag-aalaga nito, at ang aming pamilyang Chen ay may espesyal na account sa Switzerland, na naglalaman ng humigit kumulang 6 na bilyong pondong pang-emergency. Tiyak na magiging huli na ang lahat para sa natitirang pamilya na aalis ng nagmamadali, kaya mananatili ako sa kaharian ng langit. Harapin ang Kamara ng Komersyo, makipag-ayos sa kaharian ng langit, at bumili ng oras para sa lahat. Hindi ganoon kadaling patayin ang aking pamilyang Chen. Pagkatapos, sinabi ito ni Chen Guangchao, nagulat na sinabi ni Chen Eugene, Tatay, ano pa ba ang mayroon tayo? Mayroon bang anumang bargaining chip para sa mga kondisyon? Manatili ka rito. Kalokohan, syempre I have the bargaining chips. I am willing to work for the Fengtian Zaibotso. How can I do it kung walang benefits? Isa pa, matagal na tayong nakipag-away sa United States. Oras na para magamit ang magandang relasyon. Sinabi ni Chen Guangchao na may ngiti sa kanyang mukha, hindi ko nais na gamitin ang trick na ito noong una, ngunit ngayong umabot na ako sa puntong ito, hindi ko na ito kayang itago pa. Ngayong narinig niya na may iba pang chip si Chen Guangming, hindi na nagtanong si Chen Eugene at tumanggaw ng desidido, kung ganoon, maghahanda na ako, at pagkatapos ay makakaalis na tayo sa loob ng halos 10 minuto. Bago umalis, muling tiningnan ni Chen Eugene si Chen Guangming, na may pulang mata, at sinabing, Itay, mag-ingat ka. Kung hindi mo talaga kaya, sumuko ka na lang. Ayokong may mangyari sa iyo. Tulala ka. Galit na galit si Chen Guangchao, lumabas ka. Naiinis ako kapag nakikita kita. Kabanata 548 Resource Chamber of Commerce, 20. Gusaling punong tanggapan ng distrito ng Tianjin. Chief, ang anak ni Chen Guangchao na si Chen Eugene ay lumipad patungong Switzerland. Sa sandaling pumasok si Mo Huihui sa pintuan, mabilis siyang nagulat sa pinuno, sinundan siya ng aming mga tao. Well, mabuti yon. Tumanggo ang hepe. Tumanggo, dapat ding bantayan sila ng lahat ng iba pa sa pamilya Chen. Huwag magmadaling kumilos ngayon. Huwag lang silang mawala. Nasaan si Chen Guangchao ngayon? Lumingon si Mo at sinabing, si Chen Guangchao mismo ay nasa Tianhai City pa rin. Walang aksyon. Well, bantayan mo siya. Tinapik ng hepe ang mesa gamit ang kanyang daliri, nag-isip ng mabuti, at pagkatapos ay nagtanong, may pinakabagong balita ba mula sa Japan? Walang pinakabagong balita. Tumingin si Mo sa likod at sinabing, ang lahat ay katulad ng dati. Napakababa nito kamakailan.
Okay, naiintindihan ko, let's go. Shiraishi. Ang lihim na pugad ni Kazuma. Mr. Shiraishi, tulong. Tulong. Pagkapasok ni Chen Guangming sa silid ni Shiraishi Kazuma, agad siyang sumigaw, tapos na. Tapos na ang lahat. Na-impeach na ako, na-impeach na ako. Mr. Shiraishi, iligtas mo ako. Ha, na-impeach ka rin. So soon. Kumunot ang noo ni Baishi at Ma, ano ang nangyayari? Huwag mag-alala at sabihin sa akin ng dahan-dahan. Hindi alam ni Hong Wigyo kung ano ang nangyayari, sinasabing maaari itong magbigay ng kalusugan sa mga tao. Galit na sinabi ni Chen Guangchao, kalusugan. Sino ang nagmamalasakit sa kalusugan sa ating antas? Kung tutuusin, gaano man kalaki ang kikitain mo, wala itong silbi kapag namatay ka. Kaya lahat sila ay magkaisa. Hindi na kailangan ng pagsusuri sa kwalifikasyon. Ipaalas ko na lang. Ano ang dapat kong itaboy? Teka, Mr. Chen, kailangang kumapit ka ng ilang araw. Hanggat nagtitimpi ka ng ilang araw, babalik ang lahat. Paano ako makakatagal sa harap ng pagkubkob ng Chamber of Commerce? Ang buong tao ay malapit ng gumuho, iyon ay isang pagkubkob at pagsupil. Ito ay isang pagkubkob at pagsupil sa lahat ng lugar at sa lahat ng lugar. Ito ay hindi lamang isang bagay ng paggawa ng ilang maliit na kaguluhan. At lahat ng 117 kumpanya at grupo ay nagtulungan. Isa na lang akong commander ngayon, paano ako magpupersage? Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita ng palihim. Mahinahong sinabi ni Baishi at Ma, kailangan lang ni Mr. Chen na bumalik at asikasuhin ang sitwasyon. Kung may kaguluhan, ipapadala kita sa Europe, at may isang tao doon na tutulong sa iyo. Okay, okay. Agad na lumabas si Chen Guangchao, sana panatilihin ni Mr. Baishi ang ating pamilya Chen. Tumango si Baishi at Ma. Huwag kang mag-alala. Pagkalabas ni Chen Guangming ng silid, bigla siyang tumawa, Hoy, Hong Wigyo. Bagamat pinalayas mo ako, tiyak na hindi ka magiging madali. Makinig kay Baishi Kazuma, naghahanda siyang harapin ka, hahaha. Sa loob ng kwarto. Pagkaalis ni Chen Guangming, dahan-daang sinabi ni Baishi at Ma, mukhang matutupad ng maaga ang plano natin. Maghanda tayo. Sa 2 araw na ito, direktang patayin si Lan Roxy. Kopyahin mo yan. Sa mga anino, isang mahinang boses ang tumunog, Chief Shiraishi, makatitiyak ka. Pagkasabi nito ay nawala siya sa isang iglap. Karapat-dapat si Shiraishi-kun na maging Shiraishi-kun, lumabas si Wadanaka sa lihim na pinto. Ngumiti siya at sinabi, sa kasalukuyan, ang kaharian ng langit ay tiyak na magbabantay laban sa pagpatay ni Chen Guangming kay Hong Wigyu, ngunit talagang hiniling ni Mr. Baishi kay Hattori Jiro na patayin si Lan Roxy, na medyo mahina ang pagbabantay. Ito, naniniwala ako, ang kaharian ng langit ay tiyak na hindi inaasahan. Haha, Hong Wigyu naman lahat. Ganun din sa lahat ng malapit kay Dali. Sinabi ni Baishi at Ma na may mabangis na ngiti, tiyak na mababaliw si Hong Dali kapag namatay si Lan Roxy. Sa swerte ni Hong Dali, magugulo ang buong langit. Ang mga pangunahing grupo ng pananalapi sa imperyo ay maaaring samantalahin ang pagkakataon na dambungin ang kanilang pang-ekonomiya at material na mga mapagkukunan. Well, tumango si Wada Jongmasa, kung gayon, maghintay na lang tayo ng magandang balita. Agosto taong 2014. Noong ika-26, isang araw pagkatapos ma-impeach si Chen Guangchao, ang presidente ng Changguo Chen Energy Group, sa ganap na alas 7:30 ng umaga, Hanwu City, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Chen Group. Hanwu City Criminal Police Brigade. Si Hao Ren, isa sa 3 general ng militar, ay nakatayo sa campus na may seryosong mukha, nakatingin sa maayos na organisadong kriminal na mga pulis na nakatayo sa ibaba. Ang lahat ay naimbestigahan ng malinaw. Ang pagsasalita ni Hao Ren ay masibilisado kaysa kay An Yangshu, ngunit ang nilalaman ay hindi gaanong nakakapuri, nakipagsabwatan ang Chen Group sa Fengtian Zaibutsu ng Japan upang iplano ang Turtle Island sa ating langit. Kaya, lahat ay lumabas ngayon ng walang pag-aalinlangan. Naimbestigahan na namin ang lahat ng kanilang mga krimen noong pinlano namin ito. Ngayon ang lahat ay lalabas ng buong puwersa sa anumang oras. Dapat tayong magbigay ng panghuling desisyon sa kanila. Sinabi ng amo ng militar, ano pa ang sasabihin? Ang mga kriminal na pulis sa ibaba ay sabay-sabay na sumigaw, got it. Oo, marahas na sinabi ni Hao Ren, malamang may iba't ibang intensyon ng mga hindi mula sa aking lahi. Nakipagsabuatan ang Chen Group sa Japan. Ito ay pakikipagtulungan sa kaaway. Traidor. Kung makakita ako ng sinuman na nagpapakita ng awa, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Ang mga kriminal na pulis sa ibaba ay muling sumigaw, naiintindihan. Pagkatapos sabihin ito, ikanaway ni Hao Ren ang kanyang kamay, ngayong naiintindihan mo na, gawin natin ito. Fair na. Nagsimula na ang buong pagkubkob at pagsupil sa Chen Group. Ang pagkubkob at pagsupil sa pagkakataong ito ay higit sa 100 beses na mas malakas kaysa sa nauna laban kay Chen Ge. Kung tutuusin, ang pagkubkob at pagsupil kay Chen Ge ay maaari lamang ituring bilang isang gawa, ngunit ang kasalukuyang pagkubkob at pagsupil sa Chen Group ay hindi isang gawa, ito ay isang tunay na pagkubkob at pagsupil.
At nang dumating ang oras na ito, ang Resource Chamber of Commerce, ang malaki at pinalaking makina na ito, sa wakas ay nagpakita ng mga pangil nito. Changwo Chen's Energy Group, ang punong tanggapan na gusali ng kumpanya. Manager Wang, masama. Si Xiao Zhang, ang sekretarya ni Manager Wang mula sa departamento ng pananalapi ng Chen Group, ay sumugod sa opisina ng manager, pawis na pawis, at sumigaw, dumating ang Municipal Taxation Bureau para sa isang sorpresang inspection, sinabi nila. Anong pinagsasabi mo? May problema ba sa buwis natin? Pati ang mga account na freeze. Matapos marinig ang sinabi ni Xiao Zhang, nagulat si Manager Wang. Tumayo siya at nagmamadaling lumabas, sumisigaw ng malakas habang tumatakbo, natuklasan ang problema natin sa buwis. Nasaan na sila? Halika at tingnan mo. O Diyos ko, bakit hindi man lang ako nagayos? Nagmamadaling dumating ang mga taong ito. Huli na para suhulan siya sa pamamagitan ng mga koneksyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago makalabas ng pinto si Manager Wang, 2 tao at 4 na pulis ang sumugod ng hindi man lang kumakatok sa pinto. Sa sandaling makita ng pinuno si Manager Wang, kinuha niya ang kanyang sertipiko ng pagkakakilanlan mula sa kanyang bulsa, ikaw ba si Manager Wang? Ako ay mula sa Discipline Inspection Commission ng Hanwu City. Ngayon ay pinaghihinalaan kita ng katiwalian at prostitution. Mangyaring bumalik sa amin para sa investigasyon. Agad namang natarante si Manager Wang nang marinig ang sinabi ng kabilang partido. Korupsyon at panunuhol. Natuklasan nila. Ang ginawa ko noon ay sobrang tago, paano kaya? Katiwalian at panunuhol, pinaghihinalaang nang hihingi ng prostitution. Walang masabi si Manager Wang nang marinig niya ang 2 paratang na ito. Kapag sila ay nasa kanilang posisyon, ito ay ganap na kailangan na lumabas para sa pagkain at mga nightclub kasama ang mga kliyente, at iba pang mga bagay ay talagang kailangan. Ngayong nabunyag na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, wala nang oras para mag-react si Manager Wang. Lumapit ang 4 na pulis at walang ekspresyong sinabi, pakiusap, Manager Wang. Okay. Muling sabi ni Manager Wang kung tutuusin, siya ay isang ordinaryong tao, at bilang isang department manager ng isang malaking kumpanya gaya ng Chen Group, siya ay nasa finance department din. Walang makapagsasabi ng malinaw kung ano ang kanyang ginawa. Hindi bababa sa siya ay karaniwang may mga pakikitungo sa negosyo sa mga customer o ibang tao, at kumakain. Tiyak na posible na pumunta sa isang bathing center, nightclub o iba pa para mag-relax pagkatapos kumain. So psychologically, medyo maikli si Manager Wang, at hindi siya nang ahas na tumutol kung babalik siya sa iba para imbestigahan. Paano ito mangyayari? Pagkaalis ni Manager Wang at ng kanyang partido, ang sekretarya na si Xiao Zhang ay nakatitig sa walang laman na opisina, pinagpapawisan sa gulat, tapos na ngayon. Ayon kay Manager Wang siya ay isang mapagbigay na tao, at pinaghihinalaan siya ng katiwalian at panunuhol. Tiyak na umalis na siya. May raid pa rin sa pananalapi ng kumpanya. Diyos, kailangan kong tumingin ng malaking problema sa pananalapi. Iniisip ito, Xiao Zhang. Tumakbo ako palabas sa abot ng aking makakaya, ngunit laking gulat ko kaagad pagkalabas ko. Lahat ng tao sa buong finance department ay umiiyak. Nang makita ng lahat si Xiao Zhang na papalabas, lahat sila ay agad na nagkumpulan sa kanya, Secretary Zhang, grabe. Sabi ng mga nakatataas na may problema sa aming mga account at direkta nilang inilipat ang lahat ng mga financial statement. Ngayon, lahat ng mga account ng kumpanya ay na-freeze, at hindi namin alam kung kailan sila ma-unfrozen. Oo, walang problema ang kumpanya namin. Palagi kaming nagbabayad ng buwis at iba pang bagay sa tamang oras. Paano mangyayari ang ganoong bagay? Nagyelo ito. Malamang na hindi namin maitaas ang aming sahod. Ito. Paano ito mangyayari? Si Xiao Zhang ay ganap na nalilito. Para sa isang kumpanya na kasing laki nila, kahit na magbayad ng buwis sa oras at ayon sa halaga, imposibleng sabihin na walang problema. Parang isang malusog na tao, kadalasan ay wala kang makikita, ngunit kung susuriin mong mabuti mula ulo hanggang paa, normal lang na magkaroon ng mga maliliit na problema. Kailangang magkaroon ka ng acne o kung ano, tama. Kung mayroon kang anumang mga menor de edad na pinsala o pananakit saan man sa iyong katawan, kailangan mong magkaroon ng ilang mga gasgas at bukol, tama ba? Wala naman sigurong masama, di ba? Kung ang isang malaking kumpanya tulad ng Chen's Energy Company ay talagang kailangang imbestigahan ng husto, natural na imposible na ang lahat ay maging kasing linas ng purong tubig. Kaya sa pagkakataong ito, sa pagharap sa ganitong uri ng opisyal na sorpresang inspection, alam ng lahat na naruroon na sa pagkakataong ito ay malubha ang problema. Lalo na ang pinakakahilahilakbot na bagay ay ang mga account ay nagyelo at hindi mababayaran ang sahod. Ano man ang mangyari, lahat ay dapat kumain pagkatapos ng lahat. Ang kumpanya ay may halos 40,000 empleyado. Kahit na ang isang tao ay binabayaran ng 2,000 yuan sa isang buwan, iyon ay higit sa 80 milyong yuan sa isang buwan. Ang freeze na ito. Katanggap-tanggap pa rin ang mga investigasyon at iba pa, ngunit kung hindi sila nagbabayad ng sahod, tiyak na mabubugbog sila hanggang sa mamatay. Ano ang dapat kong gawin? Si Xiao Zhang ay nababalisa at tumatakbo sa lupa na parang walang ulo na langaw.
Sa oras na ito, may lumapit at nagmamadaling nagsabi, Secretary Zhang, may nangyaring masama. Hindi lang tayo may problema dito, pati na rin sa ibang departamento ng kumpanya natin. Kabanata 549 na Resource Chamber of Commerce, 21. Ano? May mga problema din ba sa ibang mga departamento? Malakas na sumigaw si Xiao Zhang, ano ang nangyari sa ibang mga departamento? Sabihin mo sa akin dali. Ibang departamento. Ibang departamento. Halos mapasigaw ang lalaki sa sobrang takot, ang mga manager ng ibang departamento ay kinuha sila. Lahat ng nasa management level ay kinuha. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagkakataong ito. Lahat ng department managers ay dinala sa iba't ibang dahilan. May mga sinasabing corrupt. May mga nagsabing naghinala sila ng prostitution, ang iba ay nagsabi na sila ay naghinala ng pag-abuso sa droga, kaya hindi ko maisip. Nang matapos siyang magsalita, lumubog ang puso ng lahat. Para sa isang tagapamahala ng departamento, sa isang malaking kumpanya tulad ng Chengge, hindi banggitin ang katiwalian at panunuhol, hindi bababa sa hindi karaniwan para sa kanya na makipag-inuman sa isang kliyente, pumunta sa isang nightclub upang maghanap ng isang batang babae na makakasama, o isang bagay na tulad nito. Kung ito ay mahigpit na iimbestigahan, walang makakasiguro na ito ay magiging malinis. Ngayon ang lahat ng mga tagapamahala ng departamento ay inalis na, ang mga account ng kumpanya ay ganap na nagyelo, at halapat na 10,000 katao sa kumpanya ay hindi mababayaran. Ang ganitong instant shock ay nagdulot ng pagkalito sa lahat. Ding 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 ding. Habang ang lahat ay natigilan sa lugar, nagring ang telepono. Sinagot ni Xiao Zhang ang tawag sa lalong madaling panahon. Ito ay isang tawag mula sa isa sa kanyang malalapit na kaibigan sa legal department. Ang matigas na lalaki na iyon ay kadalasang kalmado, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang napaluha siya at sumigaw, Xiao Zhang, hindi maganda. Ang pinuno ng ating legal na departamento ay inalis. Tayo na, at hindi ito ang pinakaseryosong bagay. Ang pinakaseryosong bagay ay, higit sa 70 malalaking kumpanya at departamento ng gobyerno ang nagdemanda sa amin ngayon. Ilan? Halos matakot si Xiao Zhang. Nakaupo sa lupa, higit sa 70. Malaking kumpanya at departamento ng gobyerno. Oo, higit sa 70. Si Brother Zhang Tai ay napaungol na parang nagdadalamati, halika dito dali. Masyado na akong stressed. Hindi ko na kaya. Pupunta ako ngayon din. Binaba ni Xiao Zhang ang telepono at tumakbo palayo. Nagkatinginan ng iba sa finance department at mabilis na sumunod. Wala na akong ibang alam, pero kahit gaano kabagal ang lahat, alam nilang may nangyari ngayon, malaking bagay. Hindi alam ng Chance Energy Company kung ano ang nangyayari at nasa malaking problema. Hindi ko alam kung malalampasan pa ang panahong ito ng kaguluhan. Pero at least tingnan mo ngayon. Ang hirap. Makalipas ang 3 minuto, sumugod si Xiao Zhang at ang iba pa sa legal department. Nang makita nila ang kanyang matalik na kaibigan, tiningnan nila ang sitwasyon ng buong legal department. Si Xiao Zhang ay ganap na natigilan. Lahat ng nasa legal department. Nalungkot ang lahat sa mesa. Napakalaki pa rin ang sigla at sigla mula sa dati, ang bawat isa sa kanila ay parang talong na pinalo ng hamog, na may kulay abong mukha. Anong nangyayari? Hinawakan ni Xiao Zhang ang braso ni Kuya Tai. Siya ay nag-aalalang nagtanong, ano ang nangyayari? Mayroon bang anumang mga kumpanya na naghahabol sa amin? Masyadong marami. Masyadong marami. Si Brother Tai ay nasa estado rin ng pagkalito ngayon, lahat sila ay may kabuuang asset na mahigit 100,000 yuan. Hindi lang sila ordinaryong maliliit na kumpanya, lahat sila ay mga higanteng kumpanya. Ang ilan ay naghahabla sa amin para sa monopolyo, ang ilan ay naghahabla sa amin para sa mga isyu sa kalidad, at ang ilan ay naghahabla sa amin para sa pagtaas ng presyo. Ngayon ang aming legal na departamento ay nagdemanda sa amin. Ang lahat ng mga tagapamahala ay dinala at kinasuhan doon. Gaano man natin subukang harapin ito, hindi natin mahanap ang pinuno. Ano ba ang nangyayari? Galit na sigaw ni Xiao Zhang. Si Kuya Tai naman ngayon. Nakakatakot ang paraan ng kabilang partido sa pagkakataong ito. Inalis niya ang lahat ng pamamahala ng Chench sa isang iglap. Ngayon ang buong grupo ay walang pinuno, at ang lahat ng naiwan ay mga sekretarya at katulong na hindi makapagpasya. Okay lang sana kung tanggalin na lang natin ang mga iyon, pero ngayong na-freeze na ang accounts ng kumpanya, nagpapanik na ang mga tao. Mayroong 12 ng mga kumpanya sa labas na naghahabol sa kanilang sarili. Dahil walang pinuno, lahat ng naruroon ay ganap na nataranta. Walang gulugad at walang mapag-usapan. Ano ang dapat nating gawin tungkol sa bagay na ito? Nasaan si Mr. Chen? Sino ang maaaring makipag-ugnayan kay Mr. Chen? Laking gulat ni Xiao Zhang kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone at gustong tawagan si Chen Guangming. Ngunit paano makakakuha ng mga numero ng telepono ang isang presidente ng kumpanya tulad ni Chen Guangchao at mga mababang empleyadong tulad niya? Hindi ako maaaring makipag-ugnay sa sinuman sa oras na ito. Ang pananalapi ng kumpanya ay na-freeze, at hindi mababayaran ang sahod. Sa oras na ito, inihagis ng isang empleyado ang kanyang badge sa trabaho at sinabing, mukhang ito ay isang krimen. Kailangan kong mag-withdraw ng mabilis, huwag itong pabayaan. Arestuhin ko rin siya. Oo,
Tumakas tayo dali, huwag kang makulong, tapos tayo. May nanguna, at lahat ng nasa field ay biglang sumigaw, sunod-sunod na ibinabato. Nawala ang kanyang card sa trabaho, Secretary Zhang, kapag dumating si Manager Lee mula sa Human Resources Department, sasabihin niya sa akin na aalis na ako sa trabaho. Hindi ko kukunin ang sweldo ngayong buwan. Falem. Noong una, 1 o 2 tao lang ang aalis, ngunit hindi nagtagal ay kumakalat na ang lahat na parang salot. Sa loob lang ng 5 minuto, wala na ang lahat. Tumingin si Xiao Zhang sa walang laman na opisina, umupo sa lupa, at bamulong, tapos na. Ang kumpanya. Tapos na. Sandaling bamulong siya, at hinayla siya ng kanyang kapatid at nagmamadaling sinabi, natulala pa rin ako. Anong ginagawa mo? Tumakas ka. Kung huli na, baka maaresto ka. Oo, oo, Xiao. Biglang nagising si Zhang at mabilis na itinapon ang kanyang work card, tara na. Ay ang pundasyon ng isang kumpanya. Gaano man kalaki ang isang kumpanya, kung walang empleyado, tiyak na masisira ito sa loob ng ilang araw. Ang pangunahing layunin ng pag-atake sa Yibulyo na ito ay tiyak na ito. Ang sabay-sabay na presyon mula sa lahat ng panig ay ganap na nawasak ang kumpiyansa ng mga empleyado ng kumpanya sa isang maikling panahon. Pagkatapos ang huling resulta ay ang isang malaking bilang ng mga empleyado ng kumpanya ay umalis sa kanilang mga trabaho, at ang iba't ibang mga backup na plano pagkatapos ay natural na walang utak. Ito ang katakutan ng Resource Chamber of Commerce. Pagkubkob at pagsupil. Gawin ang anumang kinakailangan. Hanggat maaari kang mag-isip ng mga paraan upang atakehin ang isang kumpanya, gumamit ng maraming paraan hanggat maaari. Sa loob ng mga bar sa paligid ng Chen Group. Isang binata na nakasuot ng suit at kurbata ang may kausap sa tapat niya. Hello, Engineer Lee. Ako ang HR Manager ng Fiyo Energy Group Company. Naniniwala akong dapat na natanggap ni Engineer Lee ang balita ngayon. Inabot ni Nayan Nan ang kanyang business card sa kamay ni Engineer Lee at sinabing, tapos na ang Chen Group. Ito ay tiyak na hindi ko sinusubukan na takutin ka. Si Engineer Lee ay kilala sa industriya, kaya gusto ng aming kumpanya na kunin si Engineer Lee bilang direktor ng technical department na may taunang sweldo na 800,000 yuan at isang bahay sa lungsod. Pinag-iisipan ito ng mabuti ni Engineer Lee. Ang taunang sweldo na 800,000 yuan at isang bahay sa lungsod ay isang pakete. Ito ay talagang medyo mataas. Matapos kunin ni Engineer Lee ang business card. Hindi man lang niya ito tiningnan ng mabuti, at saka ngumiti at sinabing, talagang nagpapakilos ang puso ko sa pagtrato ng kumpanya mo. Well, pag-iisipan ko itong mabuti. Okay. Ngumiti ang HR manager at sinabing, kung gayon, hihintayin kita, Engineer Lee. Balita. Talagang. Resources Chamber of Commerce. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pagkubkob at pagsupil. Nang maitatag ang Kamara ng Komersyo. Ang layunin ay upang kontrolin ang mga domestic higanti. Pigilan silang magdulot ng labis na pinsala sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa kaaway at pagtataksil sa bansa. Bagamat isa na ngayong mapayapang panahon, nananatili pa rin ang pinakamalaking papel ng Kamara ng Komersyo. Ngayon, talagang ipinakita ng Chamber of Commerce ang mga pangil nito. Unang araw pa lang ito, at nasa bingit na ng pagbagsak ang Chen Energy Group. Ang opisyal ay nagsagawa ng isang komprehensibong pagsisiyasat, pinalamig ang lahat ng kapital ng paggawa ng kumpanya, at lahat ng malalaking kumpanya ay nagdemanda ng sabay-sabay. Lahat ng mga kumpanyang nakalink sa kumpanya ay sinusubukan ang kanilang makakaya na mang-poach ng mga tao. Pagkatapos ng round na ito, walang kumpanya ang makatiis sa ganoong suntok. Hindi naman kasi nakikipag-away ang taong bayan sa mga opisyal. Normal lang sa mga opisyal na gustong ibagsak ang isang kumpanya kung pupunta lang sila sa kumpanya para mag-inspection tuwing 2 araw, walang makakatagal. Suriin ang mga buwis ngayon, suriin ang mga tauhan bukas, suriin ang mga circuit sa kinabukasan, at suriin ang sunog sa kinabukasan. Imposibleng walang kapintasan ang anumang kumpanya. Hanggat nalaman, pagmumultahin, iwawasto, at lahat ng uri ng hakbang ay gagamitin, lalo na ang mga miyembro ng management. Ang lahat ay dinala, ang pananalapi ay nagyelo, walang humiling ng pera, at walang nagnanais ng pera. Nang magkasabay na nagdemanda ang mga malalaking kumpanya, at hindi makahanap ng abogado, isang foregone conclusion na mawawala ang demanda. Pagkatapos ng pabalik-balik na ganito, hindi na ito magtatagal. Upang ganap na sirain ang isang kumpanya at isara ito. Bagamat ang Chen Group ay may malalim na ugat at may malaking impluensya, at hindi ito matatalo sa ilang sandali, ang pangunahing isyu ay nakasalalay hindi lamang sa mga tradisyonal na pamamaraan, kundi pati na rin sa impluensya ng impormasyon sa mundong ito. Bilang isang nakalistang kumpanya, ang mga stock ng Chen's Energy Group ay may mas malaking epekto. Sa internet, may napakaraming balita tungkol sa pag-iwas sa buwis at pag-iwas sa buwis ng Chen's Group, at ang mga pangunahing tagapamahala ay sangkot sa pag-abuso sa droga, prostitution, at pakikipagsabwatan sa underworld. Iniulat ng pahayagang ito na noong umaga ng ika-26 ng Agosto, ang domestic energy giant na Chen's Energy Group ay pinaghihinalaang ng pag-iwas sa buwis at maling pag-i-issue ng mga value-added tax invoice. Panloloko sa mga pautang sa bangko at iba pang 81 krimen, na kinasasangkutan ng kabuuang halaga na 23.765 bilyong yuan.
Sa kasalukuyan, ang Enerhiya Group ay nasuspend at naituwid ng Chen. Pinakabagong balita, ang domestic energy giant na Chen's Energy Group ay idinmande ng daan-daang domestic na kumpanya. Mayroong kabuuang 210 partikular na singil, at ito ay kasalukuyang nasa yugto ng pagsususpend at pagwawasto. Ang pinakahuling ulat. Sa TV, iniulat ng pahayagan na ito na ang domestic energy giant na Chen's Energy Group ay pinaghihinalaang may 81 na kaso, at ang kabuuang halagang kasangkot ay 237.65 bilyon. Ayon sa pinakabagong balita, ang Chen's Energy Group Company ay inutusan na sinuspinde ang mga operasyon para sa pagwawasto at kasalukuyang iniimbestigahan ng Disciplinary Inspection Department para sa 81 krimen kabilang ang tax evasion at pakikipagsabwatan sa underworld. Sa Maypiao, sinabi ng senior economics expert na si Hang Juang, sa pagkakataong ito ay sumiklab ang nakakagulat na iskandalo sa Chen's Energy Group, na may matinding epekto sa bansa. Alam namin na anumang higanteng kumpanya ay nakalink sa mga stock. Ang pagkabigla ng Chen's Energy Group sa pagkakataong ito ay malamang na bumagsak, kaya ang mga namumuhunan ay dapat bigyang pansin at ibenta ang mga stock ng Chen Energy sa lalong madaling panahon. Sinabi ng senior commentator na si Chen Shushan, sa pagkakataong ito, ang malaking tigre na Chen Energy Group ay ganap na matatalo. Ang maaari nating pagtuunan ng pansin ngayon ay kung sino ang papalit sa posisyon ng Chen's Energy Group sa hinaharap. Umaasa ako na sa mapagbigay na pagsisikap ng Young Master, si Young Master Hongdali na ang papalit sa posisyon na iniwan ng Chen's Energy Group. Ito ay tiyak na bababa ang presyo ng langis sa mga tao at least bababa ang presyo ng langis. Bilang. Sa sandaling na i-post ni Chen Shushan ang kaunting komentong ito, nakatanggap siya kaagad ng mga tugon mula sa hindi mabilang na mga tao. Sa alibughang karakter ng Young Master, kinuha niya ang grupo ng enerhiya ng Chen, at tiyak na bababa ang presyo ng kuryente at langis sa domestic. Kabanata 550 Resource Chamber of Commerce, 22. Ang lahat ng media sa Kingdom of Heaven ay natakpan ng ganitong mga ulat, at ang mga stock investor na may pinakasensitibong pang-amoy ay nagsimulang magbenta ng mga stock ng Chen's Energy Group Company ng baliw. Ang presyo ng stock ay direktang bumagsak mula 36 yuan and 20 fen bawat bahagi sa 34 yuan and 39 fen sa araw na iyon, 5% na pagbaba sa limitasyon. Sa kalahating araw lang, bumaba ang kabuuang asset ng Chen's Energy Group mula 32.2 bilyong yuan hanggang 30.59 bilyong yuan, at isang buong 1.6 bilyong yuan ang sumangga sa isang iglap. At malinaw naman, ito ay simula pa lamang. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, sa sandaling magsimulang mag-trade ang shares ng Chen Group, muli silang nagpasimula ng malaking halaga ng pagbebenta. Sa loob ng kalahating oras, nagsimulang bumagsak muli ang presyo ng stock, bumagsak ng 15% mula sa 34.39. Bumaba ito sa 32.67, ang kabuuang mga asset ay bumaba sa 29.06 bilyong yuan, at isa pang 1.5 bilyong asset ang agad na sumangga. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang isang malaking bilang ng mga mamumuhunan dito ay nagbebenta ng mga stock ng Chen Energy Group, ngunit mayroong ilang mga puwersa na lihim na nagkaroon ng pagkuha ng mga bahagi ng Chen Energy Group. Gayunpaman, sa loob ng humigit kumulang 2 araw, 8% ng mga bahagi ng Chen's Energy Group ay nakuha, at malinaw na ang pagkuha ay nagpapatuloy pa rin. Mula sa dito, makikita na noong na-impeach si Hong Weiguo, ang hepe tamang mahigpit na ipagbawal ang pagtagas ng impormasyon. Sa katunayan, pagdating sa mga higanteng kumpanya tulad ng Chen o Chen Energy Group, napakahirap ibagsak ang mga ito. Ang kanilang tunay na pundasyon ay namamalagi sa mga stock. Hanggat ang presyo ng stock ay hindi masyadong nagbabago, ang lahat ay maliit na deal lamang. Sa panahong ito ng impormasyon, ano ang may pinakamalaking epekto sa mga stock? Walang duda na ito ang mensahe. Sa gilid ni Chen, ang lahat ng mga balita ay mahigpit na hinarang. Masasabing ang tanging balita tungkol kay Chen sa internet ay mga positibong balita tulad ng muling pagsasaayos ng mga ari-arian ni Chen at ang alyansa ng tatlong higanti. Tungkol naman sa kaguluhan ni Chen, kakaunti ang mga ordinaryong tao ang nakakaalam nito, kaya wala itong epekto sa stock ni Chen. Ngunit iba ang panig ng pamilya Chen. Hindi hinarang ng punong ehekutibo ang balita, at ang pamilya Chen ay nagkakagulo, na halata sa mga namumuhunan. Mapapansin mong may mali ka agad. Kaya sinimulan niyang ibenta ang kanyang mga stock ng baliw. Nang magsimulang bumagsak ang presyo ng stock ng pamilya Chen, nang magbukas ang agwat, ang sumunod ay isang malaking pagbagsak. Lunsod ng Tianhai. Sa loob ng Regent Hotel. Hahaha. 2 araw na lang. 8% ng shares ng pamilya Chen ay nakuha na. Sa kwarto ni Hong Weiguo, tiningnan ng apat ni na Hong Weiguo, Liu Yewei, Muti at Gong Jiwen ang mensaheng nakadisplay sa screen. Tumawa ng malakas si Liu Yewei at sinabing, Weiguo, magaling. Napakalakas ng pamilya mo. Sa 13 bilyong gem fund na ito, kasama ang 11 bilyon mula sa aming tatlong pamilya, sa kabuuan ay 2 ang cash flow na 14 na bilyon ay sapat na para makakuha ng higit sa 51% ng mga bahagi ng Chen's Energy Group. Kapag ang Chen's ay kontrolado na naman namin, the stock time is really rises. Tubo.
Haha, malamang hindi naisip ni Chen Guangchao na dahil lang sa na-impeach niya si Wigyo, sa huli, ang buong kumpanya niya ay kinain na natin. Haha, tuwang-tuwa din si Ayorn. Well, ang pag-unlad ay napakahusay sa ngayon, ngunit huwag maging pabaya. Tiningnan ni Hong Wigyo ang data na nakadisplay sa computer, hinawakan ang kanyang baba, at sinabi sa malalim na boses, sa pagkakaalam ko, ang chairman ng board of directors ng Chen Energy ay si Chen Guangchao. Siya ang shareholding ay humigit kumulang 22.54% ng kabuuang share capital ng kumpanya, at ang iba pang major shareholder ng Chen's Energy, na kung saan ang gusto namin ay Fengtian Zaibatsu porsyento. Sumipsip ng shares ni Chen, dapat lumampas man lang tayo sa 39.36%. Well, totoo yun. Tumango si Liu Yewei at sinabing, ang stock na may pinakamaraming magkakasunod na araw na bumabagsak na limitasyon ay minsang nakalista sa Tianhai Stock Exchange. Ang Changjia Industrial ay umabot na sa record high na 27 beses na sunod-sunod. Ang code ay 500,646. Pagkatapos noon, walang nang-ahas na bumili ng Changjia Industrial kung hahayaan natin itong mahulog ng ganito, kahit na ito ay magkaroon ng problema. Ang Changjia Industrial, na orihinal na nakalista sa Tianhai Stock Exchange, ay bumagsak sa limitasyon ng 27 beses na sunod-sunod, na direktang humantong sa pagkabangkarote ng kumpanya. Sa sandaling marinig ang salitang, Changjia, sa ibang pagkakataon, ang lahat ng mga namumuhunan ay liliko. Kung ang enerhiya ni Chen ay patuloy na bumagsak ng ganito, kahit na ito ay dalhin, ito ay talagang walang halaga. Apat pang pagbaba sa limitasyon, at sisimulan nating bahagyang kontrolin ang presyo ng stock, ginawa ni Hong Wigyo ang pangwakas na desisyon, dapat bumagal ang takbo mamaya. Sa pagkakataong ito, bibili tayo ng Chen's Energy, ibibigay natin ito kay Dali para paglaruan, hindi natin ito maibibigay sa kanya masyadong basura. Hindi ko ito maibibigay. Haha, yun lang. Sabay-sabay na nagtawanan ang lahat. Tianhai District Headquarters Building, sa malaking conference room. Umupo ang pinuno sa rostrum at tiningnan ang dokumentong nasa kamay niya. Tiningnan niya ito saglit, ngumiti habang nagbabasa, at saka tumango. Agad na kinuha ni Assistant Mu Huihui ang dokumento at umalis. Well, so far, everything is going very smoothly. Nakangiting sinabi ng pinuno, ang Chen Guangchao at ang Energy Group ng Chen ay palaging malapit sa Fengtian Zaibatsu, na nagdudulot ng gulo sa bilog ng negosyo ng Changguo at nagpapataas ng presyo ng langis. Sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng ang paraan, ang pagtanggal sa malaking kanser na ito ay maaaring ituring na isang malaking pakinabang sa aming plano. Oo, ngunit ang hepe, may pagdududa na sinabi ng isang nasa ibaba, sa pagkakataong ito ay napabagsak na natin ang pamilya Chen, ngunit ang problema, ang pamilyang Chen. Paano natin haharapin ang ganoong kalaking kumpanya? Dapat bang sakupin ito ng ating bansa? Ang pamilya Chen ay bumagsak, ngunit ang kanilang kumpanya ay hindi maaaring basta-basta itapon. Para sa isang malaking kumpanya, dapat silang makahanap ng isang kahalili. Ngunit kung sino ang hahanapin bilang tahanan ay nagiging problema. Oo nga, may nagsabi sa ibaba, Chief, tingnan ko, sa pagkakataong ito ay lihim kaming nagplano laban kay Hong Wigyo. Bagamat ito ay para sa aming malaking plano, kailangan pa rin namin siyang bigyan ng kabayaran. Hindi, ang grupong ito ng enerhiya ay aayusin ng pamilya Hong, ano? Si Hong Wigyo ay isang mabuting tao. Ang mga salita ng lalaking ito ay pinuri ng maraming malalaking lalaki na naroroon, oo, lihim kaming nagplano laban sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi ako masyadong natutuwa tungkol dito. Hindi ito maliit na bagay. Dapat natin siyang bigyan ng kabayaran. Well, kung mayroon tayong magandang relasyon sa kanya, ito ay magiging mabuti para sa atin sa hinaharap. Hindi ba't ang alibughang anak ni Hong Dali ay nagpaplanong makipag-armas? Ibigay sa kanya ang kumpanyang ito upang ang alibughang buhay ni Hong Dali ay maging mas makapangyarihan. Ha, kayong mga matandang fox, natatawang sabi ng hepe, napag-isipan na namin ni boss kung paano haharapin ang Chen Group. Medyo nahirapan si Hong Wigyo sa pagkakataong ito, kaya naman tungkol sa Chen Group, ibig sabihin ng boss na ito ay ililipat sa pangalan ni Hong Dali at papalitan ang pangalang Dali Energy Group sa hinaharap. Hong! Si Dali, isang bastard, ay hindi maitataas ang kanyang ulo sa ilang mga pakulo lamang. Dapat bang magtiwala ang lahat sa pananaw ng amo sa pagkakataong ito? Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, pinunasan ni Dali sina Chen Guangchao at grupo ni Chen. Ang lahat ng naruroon ay may pagdududa tungkol sa lakas ni Hong Dali noon, ngunit ngayon, wala na silang pagdududa. Chief, ano iyon? May itatanong ako sa iyo. Nag-isip sandali ang isang nasa ibaba at nagtanong, okay lang na ilipat ang Chen Energy Group sa pangalan ni Hong Dali, ngunit ang tanong ay sa ilalim ng anong pangalan namin ito ililipat. Kung ililipat namin ito ng direkta hindi ba okay na ipaalam kay Hong Wigyo na may pukana tayo laban sa kanya at sa kanyang anak? Sa Hong Wigyo at pagiging mapagprotekta ni Hong Dali. Well, problema iyon. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba. Sa ganitong paraan, hiniling ko kay Hong Wigyo na kolektahin ang mga stock ng Chen Group. Ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Habang sinasabi ito ng hepe, biglang lumingon si Mo at nagmamadaling pumasok,
naglagay ng bagong dokumento sa harap ng mesa ng hepe. Ano ito? Kinuha ng hepe ang dokumento at tiningnan ito ng ilang beses, pagkatapos ay biglang hinampas ng malakas ang kanyang hita, walang simple sa pamilya Hong. Nakakamangha. Haha, nakakamangha. Ang mga sumusunod na tao ay biglang nagulat, hepe, ano? Gaano kahanga-hanga? Ano ang nangyari sa pamilyang Hong? Oo, sabihin sa amin, bakit ka nagulat? Si Hong Weigyu talaga ang numero unong henyo sa pamilya Hong sa loob ng 100 taon, tumawa ang pinuno, sa kasalukuyan, galit na binibili ni Hong Weigyu ang mga stock ng Chance Group. Nakabili na siya ng 13% ng mga kakaibang share ng Chance Group sa merkado, at pupunta pa rin siya. Napakalakas. Nagulat ang lahat, hindi pa namin naiisip, pero kumilos na si Hong Weigyu. Oo, ang dalawang ama at anak na ito ay napakalakas sa kanilang sariling paraan. Okay, sa susunod, ang kailangan nating gawin ay mag-invest ng mas maraming stock sa market, para matagumpay na maabutin ni Hong Weigyu ang shareholding ni Chen Guangchao, para direktang maaga natin ang Chance Energy, makatipid sa atin ng maraming problema, haha. Tianhai City, Wangxiangshan Scenic Villa Area, Chance Mansion. Pinaalis ni Chen Guangming ang lahat ng mga katulong sa mansyon at naupo mag-isa sa sala na may hawak na telepono, nakikipag-usap sa kanyang pamilya. Kumusta ang mga bagay sa pamilya ngayon? Dahan-daang nagtanong si Chen Guangchao, ilang tao ang naiwan. Lahat sila ay nag-iimpake ng kanilang mga gamit at naghahanda na lumipat. Sabi ng medyo matinis na boses ng babae sa kabilang side ng phone. Lay, ang lahat ng aming domestic cash flow ay na-freeze, at 3 sa aming mga foreign cannon fodder account ay na-freeze din, na nagresulta sa pagkawala ng halos 400 milyon sa cash. Well, alam ko na ang Chamber of Commerce ay talagang hindi. Napakadaling huminto. Mahina hong sinabi ni Chen Guangchao, hayaan mo munang makatakas ang mga miyembro ng pamilya. Mananatili ako rito kung sakali, para makipag-ayos ako sa merchant. Sige, ingat ka. Alam ko. Dahan-daang ibinaba ni Chen Guangchao ang telepono. Saglit niyang ginawa iyon, at tumahimik ang buong katawan niya, parang isang piraso ng walang buhay na kahoy. Pagkatapos ng halos kalahating oras na pag-upo ng ganito, biglang nakahinga ng maluwag si Chen Guangming, na-encrypt ang kanyang telepono, at pagkatapos ay tumawag. Mabilis na nakonekta ang tawag, at mahina hong sinabi ni Chen Guangming, lahat ay ayon sa kasunduan. Oras na para maghanda. Gaano katagal? Maaari itong tipunin sa loob ng 12 oras. Ang boses sa telepono ay hindi parang isang tao mula sa kaharian ng langit, naghahanda kami mula nang malaman namin na na-impeach ka. Ngumiti si Chen Guangming at sinabing, okay, at pagkatapos ay ibinaba ang tawag. End of this chapter.